Sa loob ng 18 taon, ako ay bulag. Pero isang araw, tuluyan kong iminulat ang aking mga mata, at natuklasan kong ang babaeng katabing natutulog ko ay ang mismong naghaharing emperatris, ang katulong na lagi kong kinukurot sa pisngi araw-araw. Ang pinakadakilang sword immortal sa buong mundo. At mas lumalala pa, kahit ang matandang asong nakatira sa bahay ko ay isang 400,000 taong gulang na primordial beast. Natakot ang emperatris na baka gamitin ako ng mga kaaway niya bilang piyesa sa kanilang laro, kaya ipinadala niya ang pinakamalalakas na mandirigma sa buong lupain para mamuhay sa paligid ko bilang mga ordinaryong taga-nayon. Pero hindi niya kailanman naisip na ang pagkabulag ko ay sarili kong kagustuhan. Ako mismo ang nagselyo sa sarili kong mga mata at maging sa soul sense ko. Ang totoo, napunta ako sa nobelang ito at na-awaken ko ang blind sword sense system. Habang nananatiling selyado ang mga mata ko, lalo lang akong lumalakas. Pwede pa akong umikot sa reward wheel ng system para sa pinakamataas na klase ng mga gantimpala. Pero noong una akong nabulag, brutal ang pag-adjust. Wala akong kahit anong alam sa martial arts at muntik pa akong mamatay sa gutom sa kalsada. Buti na lang, sa tamang oras, nakilala ko ang isang mayamang dalaga. Sabi niya, kailangan daw niya ng peking asawa para bawiin ng pamilya niya ang usapan tungkol sa kasal. Isang halos gutom ng bulag na lalaki na inaalok ng libreng pagkain at matitirhan. Oo ako bago pa niya matapos ang pangungusap. At ganoon na nga, napadpad ako sa napakasarap na buhay ng isang lalaking inaalagaan. Ngayon, 10 taon na mula nang selyuhan ko ang mga mata ko. Matagal nang tahimik ang sosi ko hanggang sa biglang tumunog ang system chime. Congratulations, player, nakakuha ka ng top tier reward. Mukhang biglang sumagad ang swerte ko. Nabunot ko ang isang celestial grade prize, ang Shattering Illusion Sword Heart. Sa isang iglap, isang nakakakilabot na sword intent ang isinilang sa loob ko. Isang maliit at hindi sinasadyang pagtagas lang ng kapangyarihan nito, agad naghati ng napakalaking bitak sa buong kalangitan. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi nga. Isang sword strike lang, nahati na ang mismong kalangitan. Agad kong pinigil ang bawat bakas ng aura ko. Mariin kong pinaalalahanan ang sarili ko, hindi pa ako invincible. Manatiling tahimik. Manatiling hindi nakikita. Lord, ayos lang po ba kayo? Biglang bumungad sa pinto ang katulong kong si Yara, puno ng gulat at pagkalito ang malinaw niyang mga mata. Please. Ako ay cool, nakamamatay at lubusang wala sa hulog. Ano naman kaya ang pwedeng magkamali? Sabi ko, saka ko kinurot ng bahagya ang malambot niyang pisngi dahil sa nakasanayan. Sinalubong ng mga daliri ko ang pamilyar na makinis at nakakaadik na lambot. Habang nakatingin ako sa namumula niyang mukha, may biglang ideyang pumasok sa isip ko. Yara, gusto mo bang matuto ng espada? Tinakpan ni Yara ang mamula-mula niyang pisngi gamit ang 2 kamay at nautal na nagsabi, gusto kong protektahan ang aking lady at ang aking lord. Pinagrus ko ang mga kamay ko sa likod habang kunwari ipunong-puno ng karunungan, inayos ang mukha ko na parang may malalim na nostalgia, kahit medyo natatawa ako sa buong eksena. Naglinis ako ng lalamunan at nagsimulang mag-imbento. Noong minsan, may matandang pulubi na nagsabi sa akin na pambihira raw ang mga buto ko, isang sa 1,000,000 na likas na talento para sa martial arts. Iginiit niyang ipasa sa akin ang isang sword scripture. Tinawag niya ang sarili niya na parang kung sinong Supreme Sword Grandmaster. May sinabi pa siyang parang, kung wala ako, lulubog ang mundo ng espada sa walang hanggang dilim, ang sword path sa pagdaan ng mga panahon at kung ano-ano pa. Inisip ko, malamang manloloko lang siya, kaya binuklat ko ang ilang pahina at ginamit ang libro para alalayan ang maalog na paa ng mesa. Pero kahit ganoon, medyo interesante naman talaga ang ilan sa mga insight tungkol sa sword cultivation. May ibabahagi ako sa iyo ngayon. Noong una, nagpapanggap lang si Yara na nakikinig, sumasabay lang para pagbigyan ako, pero habang nagpapatuloy ako, humuhugot mula sa mga insight ng sistem na kalahating totoo at kalahating gawa-gawa, tahimik na bumibilis ang paghinga niya. Isang pambihirang, kristal-linaw na liwanag ng biglaang enlightenment ang nagsimulang sumilay sa mga mata niya. Pagkatapos, nagsimulang umikot sa paligid ng katawan niya ang makapal na sword intent, nagsisiksikan at nagiging kumpol ng sumasayaw na pulang spider lilies. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang nanginig ng malakas at doon mismo nabasag ang bottleneck niya. Tumuntong siya sa first rank clarity stage. Parang rumagasa ang isip ni Yara gaya ng mabagyong dagat. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin ngayon ay punong-puno ng paghanga na hindi niya pa kailanman naramdaman. Sa isip niya, tunay ngang hindi masukat ang Lord, isang kaswal na pagtuturo lang at ganito agad ang resulta. Wala akong ideya na aksidente pala akong nakalikha ng isang top-tier expert. Nag-inat ako ng tamad at lumilipad na agad ang isip ko sa ibang bagay.
Mga grocery. May binulong ako tungkol sa pagmamasa ng gulay at naglakad palabas ng gate nang walang kahit anong inaalala. Mukhang ganap na ordinaryo lang ang maliit at tahimik na baryong ito. Pero sa totoo lang, isa itong itinayong extension ng Atheist Palace, ang tumitibok na puso ng Wei Empire. Si Chancellor Zheng, na nagkukunwaring village chief, ay nakatayo sa labas, bakas ang pag-aalala sa mukha habang nakatitig sa napakalaking bitak sa kalangitan. Napansin niya akong kumakatok ang tungkod habang naglalakad, na para bang walang anumang problema. Agad niyang pinalitan ang nag-aalalang ekspresyon ng isang malapad at mainit na ngiti at binati ako. Doon ko naalala ang bone reading technique na matagal nang ibinigay sa akin ng system. Hindi ko pa kailanman nagkaroon ng pagkakataong subukan ito, at heto, nasa harap ko ang perpektong test subject. Hindi pa man buo ang iniisip ko, kumilos na agad ako, walang kahit anong pag-aalinlangan. Itinaas ko ang kamay ko at binigyan ng malakas na sampal ang Chancellor, saka sinimulan kong kapain at pisilin ang noo ni Chancellor Zheng. Namimintog ang mga ugat niya na parang puputok na anumang oras. Pangalawa lang siya sa Empress sa buong imperyong ito. Sa buong buhay niya, wala pang kahit sino ang humawak-hawak sa mukha niya sa publiko. Matanda, pambihira ang kapalaran mo. Imbes na nagsisilbi ka sa korte at pinapakilala ang pangalan mo sa buong lupain, bakit nagtatago ka rito bilang isang maliit na village chief? Mas lalo ko pang sinagad, sabay hila sa ilong niya. Pag-isipan mo nga kung ano ang ginagawa mo sa buhay mo. Talaga bang nagsumikap ka nitong mga nakaraang taon? Na-promote ka man lang ba? At nakikita ko rin, madilim ang enerhiya sa pagitan ng mga kilay mo. Mukhang magiging napakadugo ng mga susunod mong araw. Ang general na kapitbahay na nagkukubli bilang nagbebenta ng uling, tuluyan ng hindi nakapagpigil. Napayuko siya sa kakatawa, halos hindi na makahinga. Ang taong kayang utusan ang buong Imperial Court sa isang salita, hinihila ngayon ang ilong ng isang bulag. Talagang ibang klaseng eksena ito. At sa mismong sandaling iyon, dumating si Empress Medusa habang umaalon ang pulang seda ng kasuotan niya. Katatapos lang niyang marinig ang report ni Yara at nanaig ang kuryosidad niya. Naparito siya para makita mismo. Sa puntong iyon, nakalipat na ako sa pwesto ng gulayan. Ang tindero roon ay si Zane, ang Northern Prince na kasalukuyang nagpaplanong magrebelde. Hoy, may sibuyas ba kayo dyan? Siya naman ay kumukulo pa rin sa galit dahil doon sa bitak sa kalangitan at sa mga plano niyang pagtataksil. Bulag ka ba? Tumingin ka nga. Napatingala siya at agad umitim ang mukha niya na parang sunog na palayok nang makita niya ako. Matagal na niyang pinapanta siya ang hinaharap kung saan mapapatalsik niya ang Empress at maaangkin ito para sa sarili niya. At sa pantasyang iyon, ako ang lalaking umagaw ng lahat mula sa kanya. Kaya ibinagsak niya ang mga gulay niya at akmang susugod para bugbugin ako. Pero nauna akong magsalita, kalmado gaya ng dati. Hoy, Northern ang accent mo, tama ba? Makinig ka, gawan mo ng pabor ang sarili mo. Ilayo mo ang pamilya mo sa North. Hindi ligtas ang lugar na iyon. Napakurap siya. Bakit? Magre-rebelde na ang Northern Warlord. Ang minamahal niyang anak ay nakapasok na sa kapital para maghasik ng kaguluhan mula sa loob. Hindi magtatagal bago kalagkarin ang buong pamilya papunta sa execution grounds. Sa mismong sandaling marinig niya ang mga salitang iyon, para siyang tinamaan ng kidlat. Tuluyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Natulala siya. Hindi pa nga siya kumikilos. Paano alam ng bulag na ito ang lahat ng iyon? Tinitigan niya ako nang may purong intensyon ng pagpatay sa mga mata niya. Paano mo nalaman iyon? Mumiti ako nang may misteryo at marahang tinapik ang balikat niya. Isang bulag na kayang bumasa ng kapalaran, ganoon ba talaga iyon kahirap paniwalaan? Sa sobrang galit ni Zane, halos magsuka na siya ng dugo. Malapit na siyang sumabog, pero bigla siyang natahimik dahil si Empress Medusa ay diretsyo nang naglalakad papunta sa amin, payak man ang suot pero nag-umapaw sa absolutong otoridad. Ano ang nagdala sa'yo rito? Lumingon ako, dahan-dahang umiti sa pamilyar na presensyang iyon. Madilim ang mundo ko, pero lagi kong alam kapag malapit siya. May bahagyang aliw sa magagandang mata ni Medusa habang nakatingin siya sa akin, bago dumako ang tingin niya kay Zan na pawis sa tabi namin. Kaswal ang boses niya. Naglalakad lang, tapos narinig kong binanggit mo ang plano ng Northern Warlord na magrebelde. Gusto kong marinig pa. Sa isang iglap, tuluyang natahimik ang buong mataong palengke. Nayanig ang lahat ng tao. Wala na sa katinuan ang bulag na ito, lantaran niyang pinag-uusapan ang matinding pagtataksil, iyong klaseng usapan na pwedeng ikapugot ng ulo mo. Isang alon ng matatalim na pagsinghap ang kumalat sa paligid. Umiling ako na parang wala lang iyon at nagsalita ng mailubos na kumpiyansa, na para bang pinag-uusapan ko lang ang lagay ng panahon.
Hindi ito tsismis. 3 taon na ang nakalipas, noong umupo sa trono ang Her Majesty, lihim nang nag-ipon ng hukbo ang Northern Warlord. Patuloy niyang pinalawak ang teritoryo niya at nagre-recruit ng mga mercenary at assassin na umaabot sa daan-daan. Hindi kailanman naging tago ang ambisyon niya, at ngayon, ang sarili niyang anak ang personal na namuno sa isang grupo ng elite assassins papasok sa kapital. Sa oras na sumiklab ang kaguluhan sa loob ng syudad, 1,000,000 sundalo mula sa north ang direktang lulusob papunta sa kapital. Bumagsak ang katahimikan na sobrang lalim, parang maririnig mo kahit ang pagbagsak ng karayom. Tuluyan nang namanhid si Zane. Nilamon ng takot ang lahat ng iba pa niyang nararamdaman. Hindi siya makapaniwala. May full map vision ba ang bulag na ito? Isang planong ilang taon niyang binuo. Akala niya perpekto na. Pero inilatag lang ng lalaking ito ang lahat na parang pangkaraniwang usapan sa umaga. May patunay ka ba? Naging seryoso ang boses ni Medusa. Sa ilalim noon ay may malamig na talim na karamihan ay hindi mapapansin. Agad akong pumuwesto na parang isang bayani at malakas kong dineklara, alang-alang sa pagpapanatiling mapayapa ng baryong ito, babasahin ko ang kapalaran dito mismo at ngayon din. Pinagdikit ko ang mga daliri ko sa isang magarbong post ng fortune-telling, sa kabuong kumpiyansang inanunsyo. Ang mga assassin ni Zane ay nagtatago ngayon mismo sa estate ng Chancellor, at ilang sandali na lang bago nila ito paliguan ng dugo. Sa malapit, si Chancellor Zeng, na patuloy pa ring nagpapanggap bilang village chief, namutla na parang abo habang tahimik na nagmumura sa isip niya. May basbas ba ng kung anong Diyos ang bibig ng bulag na ito? Paano na naman siya tumama? Isang tingin lang ang ibinigay ni Empress Medusa. Ang commander ng Imperial Guard, na nagkukubli bilang tagabantay ng wine cellar, naglaho agad sa mismong pwesto niya. Ilang sandali lang ang lumipas, bumalik ang isang confidential na report, kumpirmado. Nahuli ang mga nakatagong assassin sa estate ng Chancellor. Tuluyang gumuho ang isip ni Zane. Lahat ng depensang mayroon siya ay bumagsak. Sinelyuhan ng Imperial Guards ang spiritual power niya at kinalagkad siya palayo na parang lantang isda. Habang hinihila siya palayo, ang tingin na ibinigay niya sa akin ay purong lason. Mukha siyang gusto akong lamunin ng buhay. Samantalang ako naman, nag-uumapaw sa saya dahil nakagawa ako ng mabuting deed ngayong araw. Sinigawan ko pa nga ang papalayong likod niya. Hoy, makinig ka sa akin, dalhin mo ang pamilya mo sa ligtas na lugar. Ang makasalubong ako ngayon, iyan na ang pinakamalaking swerte mo. Dahil sa mga salitang iyon, sa sobrang galit ni Zan, napaluwa siya ng isang subo ng dugo at tuluyang nawalan ng malay. Kinabukasan, nakahilata ako sa bamboo chair ko, nagpapahangin nang tumunog ang system sa tenga ko. Matagumpay na napigilan ang fated protagonist na si Zane. 600 fate points ang nabawa sa kabuuan niya. Mga gantimpalang nakuha, isang Heaventaire Spirit Herb, Soul Devouring Blossom, at 200 libra ng Celestial Grade Dog Chow. Sa isang isip lang, lumitaw agad sa kamay ko ang pambihirang Heaventaire Spirit Herb. Kaya nitong gamutin ang matagal ng chronic cold illness na ilang taon nang dinadala ng Empress. Pero pinag-isipan ko iyon at nagpasyang huwag muna itong ibigay sa kanya. Hindi pa. Sa totoo lang, estranghero pa rin siya para sa akin. Asawa ko ang mauna, at ang lady ko ay isang ordinaryong babae lang, pero kung siya ang iinom nito, madadagdagan ng 100 taon ang buhay niya. Pinunit ko ang mga talulot nito at dinurog ng pino, inilagay lahat sa soul refining cauldron, sa kaniluto bilang isang mangkok ng lugaw na mukhang simple pero humuhuni sa nakatagong spiritual energy. Husband, mismo na agad ako kahit saglit lang tayong nagkahiwalay. Marahang bumukas ang gate ng courtyard. Pumasok si Medusa na may banayad ng ngiti. Ngayon, simpleng pang-araw-araw na damit ang suot niya, pero walang kayang magtago sa Imperial Grace na iyon. Matagal ko nang naramdaman ang paglapit niya. Kusang sumilay ang ngiti sa mukha ko. Inangat ko ang mainit na mangkok ng lugaw at lumakad papunta sa kanya. Eto, sabi ko ng magaan. Kumain ka muna ng lugaw, mukha kang pagod. Marahang bumagsak ang liwanag ng umaga sa maliit naming courtyard. Napaka-ordinaryo lang ng eksena, 2 tao, parang kahit anong normal na mag-asawa, pero may init itong humihila sa kaibuturan ng puso. Napahinto si Medusa. Bilang emperatrice na may hawak ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan, matagal na siyang nasanay sa mga mapagmanipulang korte at malamig na pagkalkula. Pero ngayon, habang nakatingin sa walang anumang depensang ngiti sa mukha ng bulag niyang asawa, may kung anong tahimik at hindi inaasahang tumama sa dibdib niya. Kumalat ang mga alon ng damdamin. Wala siyang sinabi. Tahimik niyang tinanggap ang mangkok, yumuko ng bahagya at sumimsim. At agad na lumaki ang malamig niyang mga mata. Napuno ng hindi makapaniwala ang mukha niya, ang lasa na iyon. Soul Devouring Blossom.
Ang divine herb na ilang taon niyang hinanap ng walang tagumpay, tahimik na tinunaw sa simpleng mangkok ng lugaw, at basta na lang iniabot sa kanya, ganoon lang, walang kahit anong seremonya. Isang banayad na init ang dumaloy sa buong katawan niya sa bawat lunok. Ang cold illness na ilang taon nang nagpapahirap sa kanya, iyong sakit na kahit lahat ng imperial physician ay hindi malunasan, natunaw sa loob lang ng ilang sandali. Inabot ko ang bulsa ko, naglabas ng panyo ng hindi iniisip, at marahang pinunasan ang maliit na patak ng lugaw sa gilid ng labi niya. Sa mismong sandaling iyon, tuluyang nablangko ang isip niya. Lahat ng estratehiya niya sa pamamahala sa mga ministro. Lahat ng imperial authority at dignidad na dala niya. Gumuho ang lahat sa harap ng isang bagay na ganito kasimple at kagaan. Tinitigan niya ako, tila hinihila ng kung anong hindi nakikitang puwersa para magsalita. Ang pamilya Kay ay nagsilbi sa korte sa loob ng maraming henerasyon. Kung hihilingin kong magsilbi ka para sa Her Majesty, papayag ka ba? Hindi. Agad at walang pag-aalinlangan ang pagtanggi ko. Kumitid ang mga mata ni Medusa. Isang bakas ng iritasyon ang dumaan sa mukha niya. Isa ba akong halimaw? Paano niya ako natanggihan ng ganoon kadali? Marahan niyang ibinaba ang mangkok sa batong mesa sa tabi niya, may mahina itong tunog na tik. Kumilos siya na parang aalis na. Hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit biglang nagbago ang mood niya, nang isang matalim at malakas na boses ang umalinggaw sa buong baryo. Sa atas ng imperyo, si Kay ay ipinapatawag upang humarap sa kanyang kamahalan. Bigla akong napabangon mula sa bamboo chair ko. Sandali ang emperador. Posible bang umabot agad sa tainga ng empress ang fortune-telling ko sa palengke? Siya ba mismo ang naparito para i-recruit ako? Biglang sumugod si Yara sa courtyard, namumula ang mukha at hinihingal. Sinadya niyang gawing dramatiko ang boses niya at buong pusong sumabak sa pag-arte. Ilay Lord, dumating na ang His Majesty, pakiusap lumabas na po kayo. Hinila niya ako papunta sa pintuan. Bago pa man ako makapa para lumuhod, may matatag na kamay na sumalo sa akin. Doon, sa ibabaw ng jade palangkin, marahang sumasayaw sa hangin ang pearl curtains at ang imperial crown. Si Medusa ay nakahilig ng tamad sa jade throne. May bahagyang kurba sa gilid ng mga labi niya. Tumingin siya pababa sa akin gamit ang kalmado niyang mga mata at nagsalita sa mapanuksong tono. Hindi na kailangan ng formalidad, espesyal akong naparito para anyayahan kang magsilbi sa korte. Pinararangalan ako ng kabutihan ng Your Majesty, pero ang abang karaniwang mamamayang ito ay kakaunti lang ang talento. Natatakot akong hindi ko kayanin ang anumang opisyal na posisyon. Hindi man lang mukhang nainis si Medusa. Sumulyap lang siya kay Yara sa tabi niya. Agad nakaintindi si Yara. Lumapit siya, yumuko ng bahagya at bumulong. Ilay Lord, pakiusap tigilan niyo na ang katigasan ng ulo. Kapag ang Her Majesty mismo ang pumunta sa pintuan mo, hindi siya aalis nang wala ka. At nauna nang pumunta sa kapital ang aking lady. Hindi siya babalik agad, ayaw niyo ba siyang makita ng mas maaga? Pagkarinig kong pumunta sa kapital ang lady ko, pinag-isipan ko iyon ng matagal bago dahan-dahang bumuntong hininga. Sige na nga, ang abang mamamayang ito ay handang magsilbi sa Your Majesty. Sa isip ni Medusa, alam kong hindi kita makukuha sa kabaitan lang. Habang mas lumalaban ka, mas nagiging interesante ito. Kinabukasan, sa Golden Throne Hall, nakaupo ang Empress sa mataas na Dragon Throne. Malamig at desidido ang boses niya habang inaanunsyo, si Minister Kay ay isang taong may pambihirang talento. Sa pamamagitan nito, itinatalaga ko siya bilang Vice Minister of Rights. May tumututol ba? Nagkatinginan ang buong korte. Ilang sandaling walang nagsalita. Pagkatapos, suminghot ng may paghamak si Duke Hector ng Western Layang at nagsalita ng may pangmamaliit. Your Majesty, ang isang taong walang katayuan, isang bulag na galing sa ilang, ay walang karapatang maupo sa posisyon ng kapangyarihan. Hindi ko man makita ang mapagmataas niyang mukha, ramdam ko ang bawat patak ng paghamak na tumatama sa akin na parang alon. Minamaliit mo ako, ganoon ba? Maling tao ang ginulo mo. Malamig akong ngumiti sa loob habang mabilis kong sinisilip ang mental listahan ko ng mga magiging future villain ng Wei Empire. Kailangan kong gumawa ng pahayag at ikaw ang una sa listahan. Pinutol ko siya sa kalagitnaan ng pagsasalita. Duke Hector, kalmado kong simula. Para mabasag ang bottleneck ng cultivation mo, gumamit ka ng ipinagbabawal na dark art, nilason ang 100,000 inosenteng buhay bilang ritual sacrifice. Isang gawaing purong kasamaan. Ganap na walang bahid ng pagkatao. Nagkataon namang alam ko ang isang demon reveal curse na pipilit sa lalaking ito na ipakita ang tunay niyang anyo. Bago pa makapag-react ang kahit sino, bumigkas ako ng sunod-sunod na misteryosong incantation na basta ko lang hinugot sa isip ko.
Ang duke, na ilang segundo pa lang ang nakalipas ay maayos at kalmadong nakatayo, biglang namilipit, habang ang mukha niya ay nababaluktot sa anyong parang halimaw. Mula sa ilalim ng balat niya ay lumabas ang mahihinang hagulgol ng paghihirap, ang mga iyak ng hindi mabilang naligaw na kaluluwang pilit kumakawala. Kamatayan sa 1,000 hiwa. Mariing hinampas ng Empress ang trono at tumayo, habang umaapaw sa buong bulwagan ang killing intent niya. Namutla sa gulat ang bawat ministro. Isa ba talagang all-knowing oracle ang bulag na ito? Sa mismong sandaling iyon, isang batang civil official ang nagbulong sa ilalim ng hininga niya. Naniniwala siyang siguradong nagsaliksik ako ng maaga, na walang ganoong bagay gaya ng pagbasa ng kapalaran. Kaya kalmado akong humarap sa direksyon niya at nagsalita. Oh, kung ganoon, tingnan na rin natin ang sayo habang nandito tayo. Kung hindi ako nagkakamali, ang third place scholar mula 3 taon na ang nakalipas ay nakuha ang titulong iyon dahil sa pandaraya. Ang ama mo, sa pagtatangkang suhulan ang chief examiner at gustong siguraduhing maaalala ang pabor na iyon, tiniyak na hindi malilimutan ang regalo. Pinaukit pa niya ang palayaw mo noong bata ka, Little Mudball, sa latigong ginamit niyang panuhol. May mali ba ako? Agad pumuti na parang papel ang mukha ng batang opisyal, nang hina ang mga tuhod niya. Bumagsak siya sa sahig ng malakas at walang seremonyang kinalagkad palabas ng Imperial Guards. Habang tahimik pa rin ang buong bulwagan, bahagya akong umubo at may kumpiyansang naglakad diretso kay Chancellor Zeng, saka sinimulang kapain ang mukha niya. Nararamdaman na naman ng Chancellor ang sobrang pamilyar at nakakahiya na sensasyong iyon at gusto na niyang mamatay sa hiya doon mismo. Pagkatapos ay naging seryoso ako. Chancellor, sa bayan ko, may isang village chief na ang pangalan ay Zeng Jusu. Ang birthday niya at pattern ng kapalaran ay eksaktong kapareho ng sayo. Malakas ang hinala kung isa siyang matagal mo nang nawawalang kamag-anak. Kumibot ang mukha ni Chancellor Zeng. Naalala niya ang sarili niyang disguise at cover identity. Habang lahat ng kasamahan niya ay nakatitig sa kanya ng kakaiba, wala siyang ibang magawa kundi lunukin ang dignidad niya at umamin. May kuya nga akong ganoon. Biglang nag-ingay ang buong korte sa mga bulungan. Agad kumalat ang kung ano-anong ligaw na chismis tungkol sa mga lihim na anak. Gusto nang umiyak ng Chancellor pero wala siyang maibuhos na luha, isang buong buhay ng malinis na reputasyon, naglaho sa loob lang ng ilang minuto. Tumingala siya sa Empress na mailungkot at pakiramdam na pinagtaksilan. Ikinaway ni Medusa ang kamay niya habang may bahagyang guilty na ekspresyon. Dismissed. Tapos na ang court. Ako naman, nagsisimula ng magplano kung paano makatakas pabalik sa bahay nang tawagin ako ng Empress. Si Dear Minister, wala ka pang permanenteng tirahan dito sa kapital. Bakit hindi ka muna manatili sa palasyo sa ngayon? Mas magiging madali ang lahat. Medyo nagulat ako rito. Ayon sa plot ng nobelang ito, ang Empress na ito ay kilala noon pa man bilang malamig at mailap. Bakit ang init ng pakikitungo niya sa akin? Gayunpaman, yumuko ako at magalang na tumanggi. Salamat sa mapagbigay na alok ng Your Majesty, pero naghihintay sa akin ang asawa ko sa bahay. Kapag masyado akong nahuli ng uwi, mag-aalala siya. Napako ang atensyon ng Empress sa salitang asawa, at may kung anong hindi inaasahang gumalaw sa dibdib niya. Mahal mo talaga ang asawa mo. Huminga ako ng malalim at hinugot ang pinaka-cheesy na pick-up line mula sa dati kong buhay. Sa malawak at panandali ang mundong ito, 3 bagay lang ang minamahal ko. Ang araw, ang buwan, at ikaw. Ang araw para sa umaga, ang buwan para sa gabi, at ikaw para sa bawat sandali sa pagitan ng dalawa. Namula ng todo ang mukha ni Medusa. Hindi pa siya kailanman nakarinig ng isang bagay na ganoon kadirekta at katindi sa buong buhay niya. Parang mababaliw sa bilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam ang gagawin sa sarili niya. Pagkatapos ay bigla niyang nasabi, "Ako." Sa tingin ko, napakaganda ng pagkakasabi mo. Halos kasasabi pa lang niya noon nang agad niyang tinakpan ang bibig gamit ang 2 kamay. Sa isip niya, puro kapahamakan ang sumisigaw. Bigla siyang tumalikod at tumakas. Naiwan akong nakatayo roon, litong-lito, saka kahit paano ay nakabalik sa bago kong bahay sa kapital. Sa mismong sandaling makapasok ako sa pinto, isang pamilyar at mainit na amoy ang sumalubong sa akin. "Babe, bakit nandito ka sa labas?" Bahagyang namumula ang magandang mukha ni Medusa. May binulong siya na halos hindi ko marinig. Napakaganda ng mood ko. Naglakad-lakad ako sa maluwag na bagong courtyard habang nakapulupot ang mga kamay ko sa likod, lubos na kontento. Hindi masama. Hindi masama talaga. May sarili na pala talaga kaming lugar dito sa kapital. Tapos, mula sa wala, isang gusgusing matandang aso ang sumugod sa akin, tahol ng tahol na parang baliw. "Lumayas ka! Lumayas ka!"
Hindi mo ba nakikita, kakauwi lang ng lalaki ng bahay? Tinadyakan ko ng tamad para itaboy iyon at bumulong sa sarili ko. Ang Heaven-scorching Kilan, banal na guardian beast ng Wei Empire, gumulong sa lupa ng 2.5 beses at tuluyang nanigas. Ang banal na nilalang na ito, tinrato na parang ordinaryong asong bantay ng isang bulag. Nag-aapoy ito sa galit at sama ng loob. Isang mapanganib na kislap ang napuno sa mga mata nito. Yumuko ito, naghahandang lumundag. Nahuli ko ang pinakahinang bakas ng nagbabantang aura, at nang hindi iniisip ay pinakawalan ko ang isang hibla ng sword intent ng shattering illusion. Tumayo ang bawat balahibo sa katawan ng matandang asong iyon. Ang sukdulang killing intent na iyon ay muntik nang magpalipad sa kaluluwa nito palabas ng katawan. Ginawa nito ang pinakadramatikong 180 sa kasaysayan at naging maamo sa loob ng wala pang isang segundo. Biglang kumawag ng mabilis ang buntot nito. Dahan-dahan itong lumapit at dinilaan ako ng may buong debosyon. Sa wakas, umiti ako ng kontento. Iniunat ko ang kamay ko at ginulo ang ulo nito. Talaga naman, ganoon ba kahirap iyon? Bakit mo papahihirapan ang sarili mo? Nakatayo si Yara sa malapit, halos malaglag ang panga sa gulat. Paano naging mas malambing pa sa asong alaga ang isang sagradong divine beast kaysa sa totoong aso? Kinabukasan, maaga akong nagmadaling itanim sa buong courtyard ang lahat ng kakabigailang ng system, saka inilabas ko ang celestial grade dog chow at ibinuho sa isang mangkok. Wangkai, kain na. Agad na na-offend ang Heaven-scorching Kilin. Noong araw, kasama itong nagmartsa ng founding emperor at sinakop ang buong kilalang mundo. Kahit ngayon, kahit halos nawala na ang karamihan ng kapangyarihan nito at nakakulong sa anyong aso, hinding-hindi ito yuyuko para kumain ng pangkaraniwang dog food. Mas gugustuhin pa ni Wangkai na magutom. Pero sa mismong sumunod na segundo, isinubsob ko ang ulo nito diretso sa mangkok at ang hindi mapigilang aroma ay tila may pinasabog sa loob nito. Hindi ito ordinaryong dog food. Ito ang maalamat na primordial chaos maro, kayang alagaan ang pinakaugat ng divine beast at mas mahalaga pa kaysa kahit anong kayamanan sa mundo. Nanigas ito ng isang buong segundo. Pagkatapos, dumiretso ang mukha nito sa mangkok habang umiikot ang buntot na parang bentilador. Grabe, ang sarap pala nito. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang dalawang babae mula sa loob at agad natigilan nang makita ang soul-devouring blossom, Heaven's Harmony Herb at Black Tortoise Heartguard Vine na tumutubo mismo sa courtyard nila. Kinusot ni Yara ang mga mata niya, iniisip kung nananaginip pa ba siya. Halos manghina ang mga binti ni Medusa. Muntik na siyang bumigay at bumagsak. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, ang sagradong guardian beast na iginagalang niya bilang banal na tagapagtanggol ay nakatali gamit ang dog leash. At sa sandaling ito, lumalafang ito sa mangkok ng aso na parabang ilang buhay na itong hindi nakakain. Nakadapa ng todo ang Heaven-scorching Kilin, nakalawit ang dila, at ang minsang makapangyarihan nitong mukha ay suot ngayon ang pinakakaawa-awang tingin na kayang isipin. Isang tingin lang ni Yara sa eksena at agad niyang inagaw ang mangkok, saka itinapon iyon sa gilid. Naglabas siya ng isang tipak ng spirit beast meat na naglalabas ng nakikitang enerhiya mula sa storage ring niya. Your Holiness, kayo ang sagradong guardian ng imperyong ito. Hindi kayo pwedeng kumain ng ordinaryong pagkain. Ito ang premium spirit meat na espesyal na pinalaki para sa inyo. Kumilos siya para tanggalin ang leash. Pero ang gusgusing matandang aso ay sumulyap sa spirit meat na pinag-aagawan ng malalakas na tao at naisip, aba, ni hindi nga nito mapupuno ang pagitan ng isang ngipin ko. Walang makakatapat sa kung anong nasa mangkok na iyon. Sa harap mismo ng natulalang si Yara, ginamit ni Wangkai ang sarili nitong paa para isuot ulit ang leash pabalik sa lig nito, saka gumapang papunta sa paanan ko. Mabilis na kumakawag ang buntot habang naglalabas ang lalamunan nito ng mahihinang iyak na parang nagmamakaawa. Kai, ano ba talagang inilagay mo sa mangkok ni Wangkai? Naglakad pababa si Medusa mula sa hagdan, halatang litong-lito. Hindi niya maintindihan. Isang halimaw na may taglay na bloodline ng parehong kilin at dragon. Kahit nasaan yung aso ito, hindi ito ordinaryo kahit kailan. Paano nito tuluyang nawala ang lahat ng dignidad sa loob lang ng isang araw? Ah, wala naman. Marami akong karanasan sa mga aso sa lugar namin noon. Lahat ng aso sa baryo gustong-gusto ako. Siguro type lang talaga nito ang aura ko. Sanay na sanay kong hinimas ang ulo ng aso at mumisi. Kumibot ang gilid ng bibig ni Medusa. Hindi naman niya pwedeng ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng halimaw, kaya nilunok niya ang pagkalito. At saka tumingin sa mga kumikislap na halaman na puno sa buong courtyard. Nanatili siyang walang emosyon ang mukha. Ibig mong sabihin, nagkataon din na gusto ka rin ng mga spirit herb na ito. Handa na agad ang istorya ko. Kumilos ako na parang inosente. Spirit herbs.
Anong spirit herbs? Ngayong umaga may isang matandang maputi ang balbas na nagbebenta ng gulay sa may gate. Mukhang sobrang tanda at kaawa-awa niya, kaya binili ko lahat ng dala niya at itinanim sa lupa. Babe, hindi mo naman ako pagsasabihan dahil gumastos ako, hindi ba? Tinitigan ni Medusa ang mga halamang kayang bumili ng kalahati ng buong kapital at naramdaman niyang sumasakit ang ulo niya. Hindi iyon ordinaryong tindero ng gulay. Ang nakita mo ay parang mismong God of Wealth na nakadisgis. Pero may sarili rin siyang mga sikreto, kaya hindi na niya ito pinilit usisain pa. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Medusa na may mga opisyal siyang bagay na kailangang asikasuhin at dali-daling umalis. Nanatili si Yara sa likod, sinabing sasamahan niya ako para tanggapin ang assignment ko. Isivay Lord, gusto niyo bang subukan ang court robe na ipinadala ng palasyo kahapon? Sumilit si Yara mula sa pintuan, puno ang mga braso. Bitbit ang isang opisyal na robe na may bordang third-ranked Sea Dragon pattern. Kapag haharap sa nakatataas, kailangan ng kaunting formalidad. Maaaring gusto kong manatiling low profile, pero mahalaga pa rin ang itsura. Tumango ako. Mukhang tuluyan nang nasanay si Yara sa papel niya bilang katulong. Maingat niya akong tinulungang magpalit. Ang mga kamay na karaniwang humahawak ng espada ay nakakagulat na malambot at banayad ngayon. Hindi sinasadyang dumampi ang mga daliri niya sa dibdib ko, at ang babaeng karaniwang kasing lamig at kalmado ng yelong taglamig ay agad na mula, mabilis na binawi ang kamay na parang nakahawak sa kable na may kuryente. Ako na ang bahala, hindi ako sanay na may nagsisilbi sa akin. Mariing tumanggi si Yara. Hindi ko alam kung bakit, pero kakaiba ang pagpupumilit niya ngayon. Kahit halos kumukulo na sa init ang mukha niya, patuloy pa rin siyang nahihirapang ayusin ang kwelyo ko. Inabot siya ng isang buong oras bago niya tuluyang binitiwan iyon, butil-butil ang pawis sa noo niya. Pinulot ko ang tungkod ko, idinaan ang mga daliri ko sa preskong tela ng robe, at ngumiti. Tara na, oras na para pumunta sa tirahan ng Chancellor. Habang naglalakad kami sa kalsada, samut-saring chismis ang lumulutang mula sa bawat direksyon. Narinig mo ba? May bagong paborito ang Empress, at bulag siya, tapos ginawa pang third-rank Vice Minister of Rights sa lahat ng posisyon. Kapag nalaman iyon ng totoong Imperial Consort, siguradong bubunutin niya ang buong bubong sa galit. Hinila ni Yara pababa ang sombrero niya para matakpan ang mukha habang nakikinig sa mga katawa-tawang usapan, halos umikot ng todo ang mga mata niya sa sobrang pagkairita. Walang kaalam-alam ang mga ordinaryong taong ito na ang bagong paborito at ang Imperial Consort ay iisang tao lang pala. Pero sino nga ba ang mag-aakala na sa ilalim ng makinang na anyo ng kapital na ito, may tahimik ng umaangat na kiling intent? Sa isang madilim na kuweba sa labas ng syudad, napaluwa si Zan ng isang subo ng dugo, habang madilim na parang lason ang mga mata niya. Ang Phantom Avatar na binuhusan niya ng hindi mabilang na resources, nakita agad at winasak ng bulag na iyon sa isang tingin lang. Isa itong banta na hindi pa niya kailanman nakaharap. Kai, hinahanap mo talaga ang kamatayan mo. Mariin siyang naggalit at nagbukas ng communication channel. Isang alon ng liwanag ang kumislap at unti-unting nabuo ang anyo ng isang babae na nakasuot ng malalim na kulay ube na bestida. Mapanganib ang dating ng kurba ng katawan niya. Sadyang kapansin-pansin ang kagandahan. Ang balingkinita niyang baywang at maputing balat ay kumikislap sa ilaw ng kandila, halos imposibleng alisin ang tingin. Ibinaling niya ang mabigat na tingin kay Zane, punong-puno ng pang-aakit. V, kailangan kong patayin mo ang isang tao. Ang Imperial Consort ng Wei. Si Kai. Gawin mo ito at pagsasamahin kita ulit sa nakababata mong kapatid. Ang babaeng tinatawag na V ay agad na puno ng emosyon, nanginginig ang boses habang tinatanggap ang utos. Naputol ang koneksyon. Unti-unting lumawak ang malupit na ngiti sa mukha ni Zane. Sayang naman. Matagal nang namatay ang tinatawag niyang kapatid sa isang eksperimento. Siyempre, wala akong kahit anong alam sa lahat ng ito. Pumasok ako sa study room ni Chancellor Zeng. Binabati ng opisyal na ito ang Chancellor. Bago pa man ako makayuko, tumalon agad si Chancellor Zeng na parang may nakitang multo at nagmadaling saluhin ako. Ang ngiting nakadikit sa mukha niya ay mas mukhang masakit pa kaysa umiiyak. Vice Minister, hindi na kailangan ng formalidad. Maupo po kayo. Sa loob-loob niya, desperado siyang umaasa na aalis agad sa lalong madaling panahon ang naglalakad na sakunang ito. Ako naman, komportableng-komportable lang. Umupo ako habang may masayang ngiti. Bago lang ako rito. Kung may trabaho mang kailangang gawin, Chancellor, huwag kayong mahihiyang ibigay sa akin. Talagang nababato na ako ng sobra dahil wala akong ginagawa. Umiling si Chancellor na parang kalansingan habang palihim na iniisip, sino bang matinong tao ang mga ngahas na magbigay sa iyo ng utos?
Habang paalis na sana ako, isang pinong halimuyak ang dahan-dahang lumutang sa hangin. Sandali, pakiusap, huwag muna kayong umalis, hayaan niyo muna akong magsalita. Isang kapansin-pansing kaakit-akit na babae ang dahan-dahang lumabas. Ang mahahaba niyang daliri ay dumapo sa balikat ko, habang ang dulo ng mga daliri niya ay halos hindi mapansing dumudula sa dibdib ko. Napakalambot at tamis ng boses niya, parang kayang tunawin kahit buto. Ang babaeng ito ay si V, ang assassin na gumagamit ng peking pagkakakilanlan. Kumpiyansa siyang sapat ang alindog niya para kontrolin ang isang lalaking walang cultivation. Lalo pa at isang bulag. Madali lang. Kumunot ang noo ko at tahimik na umatras, sinusubukang dagdagan ang distansya namin. Pero kahit paano ako umiwas, sumusunod pa rin ang malambot niyang kamay. Pasensya na, sino nga ba kayo? Ako si V, 6th Rank Bureau Director ng Ministry of Rights. Bahagya siyang humiti, kumikislap ang mga mata sa sanay na pang-aakit. Sa tabi nila, malakas na kumibot ang kilay ni Chancellor Zhang. Parang bumagsak ang sikmura niya. Seryoso ba ang babaeng ito? Nilalandi niya ang lalaki ng Empress sa mismong liwanag ng araw. Talagang sawa na siya sa buhay. Ang mukha ni Yara ay malamig na parang nagyelong bato. Bahagyang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa espada, habang may kumikislap na tila kidlat sa likod ng mga mata niya. Habang malapit na akong mawala ng pasensya, biglang bumitaw si V at dumulas paatras ng sobrang natural. Ang ganitong push and pull na laro ang pinakamatandang taktika para guluhin ang isip ng isang batang lalaki. Sayang nga lang, nagkamali siya ng tantya. Maaaring bulag ang mga mata ko, pero hindi ang isip ko. Bahagya akong umatras ng kalahating hakbang ng walang sinasabi, habang may alarm bells nang tumutunog sa isip ko. Una, nilalapit niya ang sarili niya sa akin, tapos biglang urong na kunwari mahinhin. Klasikong two-faced na galawan. At gaya nga ng inaasahan, agad nagpalit si V ng profesional na ekspresyon at humarap kay Chancellor Zhang. Chancellor, hindi magmumukhang maganda kung walang ginagawa ang Vice Minister sa unang araw niya. Binanggit niyo kanina ang birthday banquet ng Her Majesty. Bakit hindi niyo hayaan akong tulungan ang Vice Minister sa paghahanda? Mukhang perpektong makatwiran ang suhestyon sa ibabaw, pero sa ilalim ng bawat salita ay may maingat na planong mapalapit sa akin. Napabuntong hininga ako sa loob-loob ko. Ang pinakamapanganib na mga plano ay laging nakabalot sa kabaitan. Hindi posibleng pumayag si Chancellor Zhang para sa tunay na imperial consort ng Empress, pero nang makita niya ang kalmado kong ekspresyon, napangiti siya ng walang magawa. CJ, masusunod ang gusto mo. At ganoon na nga, sa akin bumagsak ang nakakapagod na trabaho ng pagplano para sa birthday banquet. Gusto ko na sanang hampasin ng diretsyo ang babaeng ito gamit ang tungkod ko hanggang mawalan ng malay, pero pinanatili ko ang opisyal kong composure at tumango bilang pagsang-ayon. Paglabas namin mula sa tirahan ng Chancellor, kaming tatlo ay sabay na naglalakad sa kalsada at sobrang kakaiba ng atmosfera. Maliwanag ang ngiti ni V at ang boses niya ay tumutunog na parang pilak na kampanilya. Vice Minister, 7 araw na lang bago ang kaarawan ng Her Majesty. Bakit hindi tayo maghanap ng tahimik na lugar at pag-usapan ang mga detalye mamayang gabi sa liwanag ng kandila? Kailangan natin itong planuhin ng mabuti. Habang nagsasalita siya, ang matalim niyang tingi na parang talim ng kutsilyo ay dumiretso, ay Yara na malamig ang ekspresyon sa tabi namin. Bahagyang kumunot ang noo ni Yara. Sa isip niya, imposibleng mabasa ang cultivation ng katulong na ito. Kung gusto kong kumilos, kailangan kong makahanap ng paraan para alisin muna siya sa eksena. Lumingon si Yara, malamig na parang sinaunang yelo ang tingin niya. Matamis na ngumiti si V at tinitigan din siya ng walang kahit isang kurap. Nagkatinginan ang dalawang babae at halos kumikislap ang hangin sa pagitan nila. Naglalakad ako sa gitna, kunwaring walang napapansin, habang kinakatok ang tungkod ko at bumubuntong hininga. Walang mas mahalaga kaysa sa masarap na pagkain. Kung ano man iyon, pwede namang hintayin pagkatapos kong kumain. Perpektong timing pa nga. Kakarating ko lang sa kapital at wala pa akong matutuluyan. Iniisip ko kung baka maswerte akong matikman ang luto mo. Napagdesisyonan na ni V na manatili sa tabi ko, kaya inilabas niya ang pinakakaawa-awa at pinakamatamis niyang charm. Biglang sumingit si Yara ng walang babala. Hindi, may asawa ang Vice Minister. Magkaroon ka naman ng dignidad. Pagkain lang naman ang hinihingi ko, wala nang iba. Isa ka lang katulong. Hindi ba parang lumalagpas ka na sa lugar mo? Baka mapagkamalan ka pa ng iba na ikaw ang totoong asawa ng Vice Minister. Kumurap si V na may sobrang inosenteng ekspresyon. Mabilis nang lumalala ang usapan. Agad akong pumagitna bago pa magsuntukan sa gitna ng kalsada ang dalawang magagandang babaeng ito. Tingnan nyo, isa lang akong lalaking nakikitira sa asawa.
Ang asawa ko ang nagpapatakbo ng bahay. Kung gusto mong sumama, sumama ka, pero kung mananatili ka o hindi, siya ang magdedesisyon. Lalaking nakikitira sa asawa. Tuluyang natigilan si V. Hindi niya inasahang ang makapangyarihang bagong paborito ng imperyo, isang third-rank official pa, ay nakatira pala sa poder ng asawa niya. Mukhang hindi talaga natuwa si Yara. Akma siyang magsasalita pero pinigilan ang sarili. Ayos lang. Yara, tara na. Ikinaway ko iyon na parang walang halaga. Pero ang mapagkalkulang si V ay tuluyang natigilan sa mismong sandaling marinig niya ang pangalang Yara. Biglang tumalim ang mga mata niya. Mariin niyang tinitigan ang tila ordinaryo at medyo awkward na katulong. Siya iyon. Ang maalamat na Ice Word immortal na kilala sa buong mundo. Nagsisilbi bilang katulong ng isang bulag na lalaki. Hindi nagtagal, nakarating kami pabalik sa bahay. Sa courtyard, isang babae na may suot na apron pang bahay ang naglalabas ng mainit na pagkain mula sa kusina. Sakto ang dating inyo. Maghugas muna kayo at kumain na. Binigyan ako ni Medusa ng mainit na ngiti, pero agad lumipat ang tingin niya sa kaakit-akit na si V. Bahagyang tumaas ang isang kilay niya habang sinusukat si V gamit ang mapanuring tingin. Kasamahan ko siya, napadaan lang para kumain. Kaswal ko lang iyong sinabi na parang walang ibig sabihin. Isang bahagyang bakas ng hindi pagkatuwa ang dumaan sa mga mata ni Medusa, halos hindi mapansin pero naroon iyon. Pero bilang babae ng bahay, mapagbigay pa rin siyang umiti. Siyempre naman. Pero si V naman ay parang tinamaan ng kidlat. Tuluyang nagkagulo ang isip niya. Ang aura na iyon, umaabot hanggang buto, imperial, absolutong nangingibabaw, agad nagpahina sa mga tuhod niya. Ang Empress. Ang assassin na pumapatay ng walang pag-aalinlangan ay halos hindi na ngayon makontrol ang sarili. Binuka ni V ang bibig niya at muntik nang masabi iyon ng direkta. Mabilis na itinaas ni Medusa ang daliri sa sariling labi, binigyan si V ng matalim na babalang tingin, saka sumenyas papunta sa akin. Agad nakaintindi si V. Mabilis siyang tumango at agad isinara ang bibig. Napatingin siya sa hapag. Makakain ng pagkaing mismong niluto ng Empress. Kahit mapugutan pa siya bukas, sulit na iyon. Masaya niyang kinuha ang isang piraso ng isda at isinubo. Mapait, maanghang, maalat, at malansang lasa ang sabay-sabay na sumabog sa dila niya. Biglang nangitim ang paningin ni V. Halos maduwal siya. Ano ito? Lason ba ito? Palihim siyang sumulyap sa paligid at nakita niyang diretsyo lang ang tingin namin ni Yara sa harap, habang pilit nilulunok ang pagkain na maihalatang masakit na ekspresyon. Hindi ba masarap? Napansin ni Medusa ang kakaibang muod at nagtanong, malalaki ang mga mata na puno ng pag-asa. Grabe, sabi ko, buong katapatan. Sobrang sarap. Agad nag-thumbs up si V, todo andar ang survival instinct. Ayos naman, patag na sabi ni Yara habang tahimik na binabanlawan ng tsaa ang bibig niya. Tumango si Medusa, saka panandali ang dumako ang tingin niya sa katawan ni V. Saglit na nanatili roon ang mga mata niya, bago niya itinulak ang buong plato ng isda papunta sa harap nito. Kung gusto mo, dagdagan mo pa. Nanigas ang ngiti ni V. Mariin niyang ipinikit ang mga mata, umaagos ang luha, saka pilit nilunok ang buong plato na parang lumulunok ng nagbabagang uling. Pagmulat niya, halos pakiramdam niya nakikita niya ang yumao niyang lola na kumakaway mula sa kabilang buhay. Tingnan mo nga, ang bilis mong kumain, huwag kang magmadali, marami pa naman. Umiti si Medusa nang may malalim na kahulugan at itinulak pa ang ilang dagdag na plato papunta sa kanya. Tinakpan ni V ang bibig niya habang halos maduwal, delikadong naipon ang laway niya. Hindi ko na kayang panoorin pa ito. Tumayo ako at pinulot ang mga pinggan. Hayaan mo, aayusin ko ito. Unang beses mong magluto, kaya walang dapat masayang. May bahagyang hindi sinasadyang bigat ng imperial na otoridad sa boses ni Medusa. Umiti ako ng marahan. Lady, hindi yata tama iyon. Inaayos ko lang naman ang ilang maliliit na detalye sa ibabaw ng ginawa mo. Hindi iyon pagsasayang, teamwork ang tawag doon. Parang isang emperador na gumuguhit ng malaking mapa ng isang kaharian at ang ministro ang siyang naglalagay ng mga detalye. Kung wala ang pundasyon mo, wala rin akong mabubuo mula roon. Bumagsak ang katahimikan sa buong courtyard, sobrang lalim na halos nakakatakot. Walang masabi ang Empress. Nahulog sa sahig ang chopsticks ng Ice Word Immortal. Kahit ang assassin ay natulala rin. Confession ba iyon? Mas matamis pa sa pulot ang mga salitang iyon. Palihim na sumulyap si V, at agad siyang naalarma nang makita na ang babaeng pumapatay ng walang kahit isang kurap ay namumula na ang tenga na parabang tutulo na. Grabe! Sobrang smooth!
Mabilis na naglabas si Yara ng maliit na notebook at bumulong habang isinusulat ang bawat salita ng linyang iyon. Kahit para sa isang empress na walang kapantay pagdating sa pamamahala at labanan, isa pa rin siyang babaeng hindi pa kailanman umibig pagdating sa mga bagay na tulad nito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ako dala ang mga inayos na pagkain. Mabilis na kumuha si Medusa ng isang hiwa ng karne at eleganteng dinala iyon sa labi niya. Isang lasa na hindi pa niya kailanman naranasan ang sumabog sa dila niya. Bahagyang nanginig ang katawan niya nang hindi sinasadya. Nagliwanag ang mga mata niya sa isang kinang na hindi pa kailanman naroon dati. Tama ka, masarap nga talaga. Umiti siya ng napakaliwanag, ang unang tunay na dalisay at walang depensang ngiti na isinusuot niya mula nang maging empress. Kung ganoon, dagdagan mo pa. Umiti ako at naglagay pa ng isa pang piraso sa mangkok niya. Tuluyan ng binitiwan ng empress ang kahit anong pagpapanggap ng imperial dignity. Dalawang maliit na pangil na mapaglaro ang nasisinaga ng araw habang kumikislap. Ang maliwanag niyang mga mata ay nag-uumapaw sa init na halos parang isang dalagang kinikilig. Siyempre, hindi pa ako tapos. Tahimik na umuso si Yara sa tabi namin. Matagal nang hindi gumagalaw ang chopsticks niya. Halos hindi niya nagalaw ang pagkain niya, pero busog na siya sa panonood sa pagiging sobrang sweet ng mag-asawang ito. Mukhang tuluyan nang nahulog ang empress. Makalipas ang halos kalahating oras, pilit na lumayo si Medusa at nagmadaling bumalik para asikasuhin ang bundok ng state affairs na naghihintay sa palasyo. Vice Minister, kailangan na talaga nating pag-usapan ang birthday banquet. Sa mismong pag-alis ni Medusa, agad nang sumulpot si V sa tabi ko, may kakaibang kislap sa mga mata habang mapilit na lumalapit. Hindi pa ngayon, sabi ko habang inaalikabukan ang robe ko at tumatayo. Inabot ko ang leash sa malapit. Wangkay, tara, maglalakad tayo. Nagpakawala ng mababang at miserableng ungol ang heaven-scorching kilan. Isang sagradong gwardiya ng buong imperyo, ngayon inauwi sa pinapasyal gamit ang tali, kaya bumagsak ito ng padapa sa stone tails at mariing tumangging gumalaw. Mariin kong hinila ang leash, pero ayaw pa rin itong gumalaw, kaya sinipa ko ito ng diretso sa puwitan. Tumayo ka. Lumabas ka at gawin mo ang kailangan mong gawin. Kapag may iniwan ka sa courtyard na ito, gagawin kitang stew mamayang gabi. Nagingit-ngit ang gusgusing halimaw, halos mamintog ang ugat sa sentido nito. Isa akong banal at sagradong nilalang. Hindi ko nga kailangang dumumi. Akmang aatungal na sana ito nang mapigil ang sarili dahil narinig akong kalmadong nagsabi. Magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ka tumayo, wala ka nang makukuhang kahit isang pirasong dog chow kailanman. Sa mismong sumunod na segundo, ang dating mapagmataas na divine beast ay agad dumalon pa tayo, mabilis na kumakawag ang buntot at debotong dinidilaan ang binti ko. Walang silbi ang dignidad kapag celestial grade dog chow ang nakataya. May mga benepisyo rin pala ang pagiging isang tapat at mapagmahal na aso. Kontento kong inakay si Wangkay palabas ng gate. Nagkatinginan si Yara at V, saka sumunod na may helpless na buntong hininga. Pero sa mismong sandaling iyon, si General Shu, ang maalamat na Guardian General ng Wei Empire, ay rumaragasa papasok ng kapital na nag-aapoy sa galit. Sobra na ang kapal ng mukha ng mga rebelde. Sa sobrang galit ni General Shu, halos naging mapusyaw na berde ang mukha niya. Ipinadala siya sa isang lihim na misyon para inspeksyonin ang border, at doon niya nadiskubre na halos kalahati ng mga commander roon ay lihim ng kumampi sa rebel leader na si Wang Yuan. Hindi man lang siya huminto para hubarin ang armor niya. Habang mabilis na nakasakay, nagsulat siya ng urgent report habang nasa kabayo at ipinadala ang pinakapinagkakatiwalaan niyang aide para unahan siyang makarating sa Empress. Pagkatapos noon, nagpasya muna siyang hanapin si Kai. Naghahanap siya ng paraan para tuluyang durugin ang rebeldeng paksyon at posibleng ang lalaking ito na may reputasyon bilang isang sage ang maisagot. Pero nang lumiko si General Shu sa isang kanto, nakita niya ako. Nakatayo ako roon, hawak ang leash habang may binubulong sa isang baluktot na puno. Sige na, gawin mo na. Ang tagal na nating nandito, ano bang problema? Palihim na sumulyap ang heaven-scorching kilin sa paligid. Wala itong kilala rito. At alam nitong hinding-hindi magsasalita si Yara. Pinatatag nito ang sarili, pumikit, at dahan-dahang itinaas ang isang likurang paa ng sanay na sanay, ninanamnam ang pambihirang ginhawa. Kai! Bumagsak ang pamilyar na boses na iyon na parang kulog. Tuluyang nanigas ang matandang asong iyon. Lumaki ng husto ang mga mata nito na parang plato, pero wala nang paraan para mapigilan ang momentum. Hindi na ito pwedeng huminto sa kalagitnaan, kaya ipinagpatuloy na lang nito habang mekanikal na iniikot ang ngayon ay parang wala ng kaluluwang ulo. Nagtagpo ang mga mata nila. Nanigas si General Shu sa mismong pwesto. Napakuskus pa siya sa mga mata niya sa hindi makapaniwala.
Iniisip niya kung tuluyan na bang naapektuhan ang isip niya ng hangin sa disyerto sa border. Iyon ang Heaven Scorching Kilan, tagapangalaga ng Wei sa loob ng 100 taon, at ngayon ay nakapwesto sa gilid ng kalsada na parang ligaw na aso. Mabilis na ibinaba ng matandang aso ang paa nito. Tuluyang naging blanko ang tingin nito. Ang ekspresyon ng isang nilalang na tila nakita na ang buong katotohanan ng pag-iral, isang matandang samahang nabuo sa hindi mabilang na taon, nabura ng isang sandali ng kahinaan. Nararamdaman kong may papalapit, umiti ako at tinapik ang balikat ng bagong dating. Matandang panday, ano nang ginagawa mo rito sa kapital? Halika, libre ko ang inuman. Kumibot ang mukha ni General Shu. Pinilit niyang tumawa ng tuyo. Napadaan lang ako para bumisita sa ilang kamag-anak. Si V na nasa tabi namin ay tuluyang natulala. Parang nanigas siya sa kinatatayuan. Ayon si General Shu. Ang lalaking sumira ng 6 na kaharian sa isang kampanya lang, ang pinakadakilang mandirigma ng Wei Empire. Bakit siya umaasta ng sobrang mapagkumbaba sa harap ni Kai? Si Kai ba ay isang nakatagong sword saint? Mabilis na hinila ni Yara ang manggasko at bumulong. Yunway Lord, huwag niyo pong kalimutan ang birthday banquet. O nga. Sinampal ko ang noo ko at humarap kay General Shu ng medyo apologetic. Hindi magandang timing ang araw na ito. May kailangan pa akong asikasuhin. Sa ibang araw na lang ang inuman natin, isang maayos na inuman, pangako. Tumalikod ako at nagsimulang bumalik habang hinihila si Wang Kai. Pero sa mismong sandaling iyon, tumunog ang malinaw na system chime sa tenga ko. Matagumpay na napigilan ang fated protagonist na si Zane. 800 fate points ang nabawas. Mga gantimpalang nakuha, immortal grade technique, 1 breath 3 clones, dagdag pa ang 20 taon ng purong cultivation experience. Sa isang iglap, ang spiritual power sa loob ko ay umapaw na parang kumukulong tubig, rumaragasa sa bawat meridian. Diretso akong naka-breakthrough papunta sa late stage ng Mind-Forged Realm. Uri ng kapangyarihang kayang wasakin ang langit gamit lang ang isang daliri o puksain ang sangkaterbang demonyo sa isang sword strike. At ang pinakamagandang parte, pinapayagan ako ng immortal grade technique na ito na hatiin ang sarili ko sa 3 clone, bawat isa ay may 60% ng buong lakas ko, habang iisang isip lang ang pinagsasaluhan. Talagang walking loot drop si Zane. Pagbalik sa courtyard, kami ni V ay magkatapat na nakaupo sa ilalim ng peach blossom tree, habang pinag-uusapan ang mga plano para sa banquet. Samantala, sa labas ng syudad, kakarating lang kay Zan ng balitang nahuli na ang mga kontak niya sa border. Namilipit ang mukha niya sa matinding galit. Kasalanan lahat iyon ng lintik na bulag na iyon. Kumukulo sa puot, naglabas siya mula sa loob ng robe niya ng isang kakaiba at nakakakilabot na artifact. Isang twin pupil relic eye. Isa itong relic na naiwan ng isang sinaunang cultivator na may napakalaking kapangyarihan. Kapag namarkahan na ang isang target, wala na itong matataguan. Malamig siyang humisi at pinaandar ang lihim niyang teknike. Unti-unting lumiwanag ang viewing screen. Gusto niyang makita kung si V, na kontrolado niya sa pamamagitan ng banta sa buhay ng kapatid nito, ay may nakuha ng kapakipakinabang na impormasyon. Pero ang sumalubong sa kanya ay parang kidlat na dumiretso sa katawan niya. Sa courtyard ng Peach Blossom, si V ay nakasalo ang mukha sa 2 kamay, habang ang malalaki at kumikislap niyang mata ay nakatutok sa gwapong binata na may itim na telang nakabalot sa mga mata. Kai, anong regalo ang balak mong ibigay para sa kaarawan ng Empress? Napakatamis ng boses niya, wala kahit katiting na bakas ng pagiging assassin. Hindi ko pa napagdedesisyunan. Bahagyang humiti ang binata, parang hanging dumadampi sa isang hapon ng tagsibol. Ang bait ng aso mo, paano mo ba nagagawa iyon? Simple lang, walang pagsunod, walang pagkain. Nag-uusap silang dalawa ng pabalik-balik habang palutang-lutang ang mga petals ng peach sa paligid nila. Napaka-komportable at sobrang sweet ng buong eksena, halos umaapaw palabas ng screen. Sa loob ng vision, tuluyan ng naging blanko ang mga mata niya. Pinapanood ni Zane ang isang babaeng lubusan ng nahulog sa pag-ibig, walang kahihiyang lumalandi sa lalaking pinakaayaw niya sa buong mundo. Napaluwa siya ng isang subo ng dugo, nangitim ang paningin niya, at muntik nang mamatay sa sobrang galit doon mismo. Ang pinakaingat niyang hinubog na sandata, nagpapakaamo sa harap ng pinakamalaking kaaway niya, habang pinapanood niya mismo. Habang nakatitig si Zen sa eksenang nangyayari sa screen, sobrang lakas ng panginginig niya sa galit kaya tuluyan siyang bumagsak paatras, bumangga ng diretsyo sa decorative screen sa likod niya. Hindi ako pagtataksila ni V, may iba itong ginagawa. Pilitan niyang itinayo ulit ang sarili, naglabas ng pilit at hindi kapanipaniwalang ngisi, pero ang mga mata niya ay sobrang dilim na parang tumutulong puot. Siguradong inaakit lang niya si Kai para pababain ang bantay nito.
Pero kahit siya, alam niyang katawa-tawa ang dahilan na iyon. Wala namang ibang tao sa courtyard na iyon. Ano ba ang inaakit niya roon, yung mga muebles? Patayin mo na lang siya agad. Samantala, pabalik sa ilalim ng peach blossom tree, nakapatong pa rin ang baba ni V sa mga kamay niya habang ang mapang-akit niyang mga mata ay puno ng pag-aabang. Kay, sa tingin mo paano dapat ihanda ang birthday banquet ng Empress? Hindi ko mapigilang mapangiti. Sa totoo lang, simple lang naman ito. Isa lang itong napakalaking company team building event. Una, gumawa ng public announcement. Ipaalam sa buong empire na isa itong selebrasyon. Pagkatapos, imbitahan ang lahat ng makapangyarihang nobles at mga opisyal para sa banquet. Pagkatapos ng hapunan, maghanda ng kaunting entertainment. Pipila ang lahat para magpresenta ng kani-kanilang regalo. Tapusin gamit ang isang martial arts tournament, tapos lagyan ng poetry, musika, sayawan, performances, ikutin nyo lahat iyon, tapos na. Ipinasok ko ang kamay ko sa manggas at inilabas ang jade scroll na inihanda ko na kanina pa, saka iniabot iyon sa kanya. Sundin mo ang planong nasa loob. Tinanggap iyon ni V na parang isang kayamanan, idinikit sa noo niya at maingat na binasa. Hindi niya mapigilang mapabulalas. Kay, napakagaling mo. Ang ganitong klaseng arrangement, tunay na wala pa akong nakitang katulad nito. Patuloy siyang nagpupuri habang pasimpleng sumisilip sa akin gamit ang mabibigat niyang mga matang bahagyang nakababa. Pero ang tinging kayang magpatunaw sa mga ordinaryong lalaki ay walang kahit anong epekto sa bulag na lalaking ito. Kinuskos ni V ang sumasakit niyang mga mata. Nagsimula ng mangalay kakakurap at nakaramdam siya ng tahimik na pait. Talagang kumukurap siya ng todo para sa isang bulag na lalaki. Dahan-dahan kong hinaplos ang tungkod ko habang bahagyang nakakunot ang noo. Sa orihinal na storyline ng nobelang ito, wala namang karakter na katulad nito na malapit sa bida, pero may isang sikat na assassin na kapareho ng pangalan. V, ano sa tingin mo kay Zane, ang Northern Prince? Kaswal ko iyong tinanong, parang bigla lang pumasok sa isip ko. Kumurap si V, sa kabahagyang tinaas ang labi ng may paghamak. Tumalim at lumamig ang boses niya. Isang mayabang at spoiled na second generation here, inaapi niya ang kahit sinong gusto niya habang nagtatago sa likod ng pangalan ng pamilya niya. Sayang lang ang hangin sa pag-iral niya. Pagkatapos, humarap siya sa akin at lumambot ang boses niya na parang maligamam na tubig. Si Zane ay isang palakang hindi karapat-dapat ikumpara kahit sa isang hibla ng buhok mo. Tahimik akong tumango. May pambihirang talento si V pagdating sa soul cultivation. Sa kalaunan maaabot niya ang mid-stage ng Mind-Forged Realm, pero hindi naging mabait ang tadhana sa kanya. Hindi pa rin niya alam na matagal nang namatay ang nakababata niyang kapatid. Patuloy pa rin niyang isinusugal ang buhay niya para kay Zan, habang wala siyang kamalay-malay sa katotohanan. Sa kabilang dulo ng viewing screen, pula na ang mukha ni Zane habang makakapal na ang mga ugat sa lig niya. Nagpakawala siya ng galit na sigaw at dinurog ang napakamahal na 9 Dragon Cup na hawak niya. Sumigaw siya papunta sa mga anino. 7 Blade Master, patayin mo silang dalawa. Mula sa kadiliman, dahan-dahang lumabas ang isang matandang nakasuot ng kulay abong robe. May 7 maikling blade na nakasabit sa bewang niya. Wala siyang ekspresyong yumuko, tinanggap ang utos, at naglaho na parang wala lang. Pabalik sa ilalim ng peach blossom tree, nakaupo ako habang kinukuskos ang baba ko, iniisip ang menu para sa birthday banquet ng Empress. Si V ay nakasalo ang mukha sa 2 kamay, maliwanag ang mga mata at nakatutok lang sa akin. Si Yara naman ay nakatayo sa malapit, nakahalukip-kip sa espada niya, alerto at mapagmatsyag. Pagkatapos, biglang may marahang hanging dumaan. Umiikot sa air ang mga talulot ng peach blossom. Lumitaw ang 7 Blade Master sa likod ko nang walang kahit anong tunog. Sabay-sabay na lumabas mula sa kaluban ang lahat ng 7 blade niya, humahagod sa malamig at nakamamatay na liwanag. Sa eksaktong sandaling iyon, tumayo ako at nag-unat kasabay ng tamad na paghikab. Kaswal na umindayog paatras ang tungkod ko at tumama ng diretsyo sa pulsuhan ng 7 Blade Master. Nagkalansing sa sahig ang 7 maikling blade. Nanigas ang 7 Blade Master. Ang killing formation niya, na 100 taon niyang pinaghirapan, nabasag ng ganoon lang. May natamaan ang tungkod ko, kaya bahagya kong ikiniling ang ulo ko, naguguluhan. Napadako ang walang laman kong tingin sa direksyon kung saan siya nakatayo. May tao ba dyan kanina? Napaatras ang 7 Blade Master habang malamig na pawis ang bumabasa sa robe niya. Ang bulag na lalaking ito, nagkataon lang ba iyon? O talagang kaya niya? Mariin siyang nagnalit at humugot ng dilaw na diagram mula sa manggas niya. Handa na siyang pakawalan ang sukdulang strike na nakatago sa loob ng formation. 10,000 blades return to origin.
Pero sa mismong sandaling binitiwan niya iyon, isang bugso ng hangin ang umagaw rito. Lumulutang ito, perpekto, imposibleng eksakto, diretso papunta sa mga kamay ko. Kinapa ko ang teksture nito bago ko dahan-dahang binuksan dahil sa simpleng curiosity. Wala akong makita, pero alam kong may nakaimprenta rito. Lumapit si V para tingnan at agad suminghal. Ano ba dapat ito? Sobrang sablay ng kulay. Sumulyap din si Yara at patag na nagsalita. Walang komposisyon, parang doodle ng 3 taong gulang. Tumango ako na buong pagsang-ayon. Sobrang baduy, imposible nang maisalba, kaya siguro naging kontrabida ang lalaking ito. Narinig ng Seven Blade Master ang bawat salita, at nagsimulang manginig ang balbas niya sa sobrang galit. Ang diagram na iyon ang masterpiece niya. Maingat niyang ginawa ang layout na iyon para guluhin ang birthday banquet ng Empress, tapos tinatawag lang nila itong pangit. Nagpakawala siya ng galit na sigaw, habang sumasabog ang sword energy sa lahat ng direksyon, at ang buong katawan niya ay naging guhit ng blade light na diretso sa akin. Eksakto namang nakayuko ako sa diagram sa sandaling iyon, kaya napaiwas ako ng hindi man lang iniisip. Hindi na napigilan ng Seven Blade Master ang momentum niya. Diretso siyang bumangga ulo una sa dog kennel sa tabi namin. Tahimik na natutulog doon si Wang Kai kanina. Nagpakawala ito ng galit na awu at sumabog palabas ng kennel, sobrang iritado. Agad itong nagsimula sa walang tigil na tahol laban sa nanghihimasok. Narinig ko ang kaguluhan at agad akong sumigaw ng may tunay na pag-aalala. Wang Tsai, ano nang nangyayari? May daga ba dyan? Gumapang palabas ng kennel ang Seven Blade Master. May ilang hibla ng dayami na nakasabit pa sa ulo niya. Sa buong buhay niya, hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong klaseng kahihiyan. Akmang gagalaw siya para umatake ulit nang bigla siyang mapatigil sa isang kakaiba at hindi mapigilang halimuyak. Kung paano man nangyari, may lumitaw na bag ng premium dog chow sa mga kamay ko. Sumasandok ako nito para pakalmahin si Wang Kai. Biglang umugong ang tiyan ng Seven Blade Master sa isang mahaba at nakakahiya na ungol. 100 taon na siyang nagkukultivate, matagal nang lampas sa pangangailangan para sa ordinaryong pagkain. Pero ang amoy na ito ay hindi kayang labanan. Narinig ko ang ugong ng tiyan niya at agad kong naintindihan. Oh, may bisita pala tayong hindi pa kumakain. Ipinasok ko ang kamay ko sa bag, kumuha ng isang dakot at iniabot iyon. Eto, huwag kang mahiya. Subukan mo ang espesyal kong snack. Nakatitig ang Seven Blade Master sa dakot na hawak ko, habang ang mukha niya ay paulit-ulit nagpapalit ng kulay mula maputla hanggang berde, pero kusa pa ring umangat ang kamay niya at tinanggap iyon. Maingat niyang kinagat ang isang piraso. Pagkatapos, biglang lumaki ang mga mata niya. Ito ay isang spiritual object na puno ng essence ng tao. Tuluyan niyang nakalimutan ang assassination mission niya at dumapa sa lupa, halos nilalanghap ang natitira ng walang tigil. Naglabas ng ngipin si Wang Kai bilang protesta. Mabilis akong kumuha ng isa pang dakot at mahinahong nagsalita. Huwag kang madamot, mag-share ka naman ng kaunti sa bisita natin. Pinapanood ni Navi at Yara ang buong eksena na may sobrang komplikadong ekspresyon. Ang lalaking ito ay ang Seven Blade Master. Ang pangalan pa lang niya noon, sapat na para manginig ang buong 6 na kaharian, at ngayon nakaupo siya sa tabi ng dog kennel habang nakikipag-agawan sa dog chow. Sa mismong sandaling iyon, may mga yabag na lumapit mula sa labas ng courtyard gate. Pumasok si Empress Medusa. Nagmamadali siyang dumating matapos makarinig ng report tungkol sa isang nanghihimaso, at ito ang eksenang sumalubong sa kanya. Nararamdaman ng Seven Blade Master ang presensya niya at halos lumabas ang kaluluwa niya sa sobrang takot. Agad siyang lumuhod. Binabati ng lingkod na ito ang Your Majesty. Narinig ko ang salitang Your Majesty. Napakurap ako. Tapos saka ko lang naintindihan. Ang Her Majesty pala. Nabigo ang hamak na commoner na mabati kayo ng maayos. Ano naman iyan? Napadako ang tingin ni Medusa sa diagram na hawak ko. Tapat akong sumagot. May napulot lang ako kanina. Kinuha iyon ng Empress at sinuri ng mabuti. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Pagkatapos, matagal niya akong tinitigan ng mapanuri bago marahang tumawa. Isa itong banquet layout ng mga rebelde. Para sa mahal kong ministro, nakakainsulto ito sa paningin. Seryoso akong tumango. Magulo ang mga kulay. Siksik ang layout. Wala man lang kahit katiting na kagandahan. Isang bahagyang aliw ang dumaan sa mga mata ng Empress. Pagkatapos, buong-buo niyang inilagay sa mga balikat ko ang lahat ng pag-asa para sa birthday banquet. Pinigilan ni V ang mapangiti sa gilid. Si Yara naman ay umiwas lang ng tingin ng walang ekspresyon. Ang Seven Blade Master ay nakayuko pa rin sa tabi ng kennel, kalahating dakot ng dog chow ang hawak,
hindi malaman kung kakainin pa ba o hindi. Isang beses siyang sinulyapan ng Empress bago ito ibinigay sa Imperial Guard. May ilang gwardyang nakaitim ang biglang lumitaw ng walang tunog at kinalagkad palayo ang Seven Blade Master. Habang hinihila siya papalayo, nakatitig pa rin siya nang may pananabik sa bag ng dog chow. Umiling ako. Mukhang gutom na gutom nga talaga siya. Lumapit sa akin si Medusa, malambot ang boses niya. Ano man ang kailangan mo para sa banquet, sabihin mo lang. Kinuskus ko ang dulo ng ilong ko habang may biglang nabubuong napakagandang ideya. Your Majesty, makakaasa kayo, ang hamak na commoner na ito ay maghahanda ng banquet na wala pang sinumang nakakita kailanman. Kumikislap ang curiosity sa mga mata niya, pero wala na siyang ibang itinanong. Pinagkakatiwalaan niya ang bulag na lalaking ito na laging may dalang sorpresa. Pagkaalis ng Empress, blanko akong tumitig sa diagram. Dahan-dahang lumapit si V at bumulong. So ano ba talaga ang plano mo? Umiti ako, misteryoso gaya ng dati. 4 na salita. Isang Celestial New Year Gala. Parehong blanko ang tingin ni Yara at V habang nakatitig sa akin. Wala na akong dagdag na paliwanag. Sa isip ko, tumatakbo na ang checklist. Ilaw, tunog, stage effects, walang pwedeng mawala. Kailangan may audience participation. May prize draw. Siguro 1 o 2 comedy skit para matawa ang mga tao. Habang lalo ko itong iniisip, lalo ko ring natatawa ang sarili ko. Magiging maganda ito. Samantala, ang pangit na diagram na iyon ay basta ko na lang isinuksok sa ilalim ng tiapot. Medyo hindi pantay naman ang sulok ng mesa. Walang nasasayang kung may pakinabang pa. Tinapik ko ang tiapot ng kontento. Kumpleto na ang paghahanda para sa banquet at ang natitira na lang ay ang gabi. Pero paulit-ulit bumabalik ang isip ko sa maliit na pink rabbit na iyon. Palagi kasing masyadong mukhang mahina para sa akin ang spiritual avatar ng Empress. Sinamantala ko ang tahimik na hapon, ipinikit ko ang mga mata ko, inactivate ang blind mode, at tahimik na iniunat ang senses ko papunta sa chambers ng Empress. Gusto ko lang silipin ang maliit na rabbit na iyon. Naroon pa rin ang gintong orbe ng liwanag, at ang munting rabbit ay hawak pa rin ang karot nito, pero ngayon napansin kong nakalailay na ng mahina ang mga tenga nito. May mga madidilim na abong hibla na pumupulupot sa katawan nito. Unti-unting kinakain ng mga abong hiblang iyon ang gintong liwanag. Napakunot ang noo ko. Mukhang hindi ito tama. Sakto namang tumunog ang system sa isip ko. Na-detect ang high-level spiritual power anomaly. Analysis, may lumang sugat na hindi pa naghihilom, may natitirang cold toxin residue. Recommended ang soul-devouring blossom bilang supplementary treatment. Doon ko lang naalala. Nagamit ko na pala ang herb na iyon. Ibig sabihin, may nakatagong sugat nga talaga sa loob ng katawan ng Empress. Kaya pala mukhang napakahina ng spiritual avatar niya. Iminulat ko ang mga mata ko. Hinaplos ko ang baba ko habang nag-iisip. Wala na ang soul-devouring blossom, at ang seed na reward ng system ay 3 araw pa lang mula nang itanim ko. Pero may iba pang warming herbs sa courtyard. Dapat kaya kong gumawa ng timpla para kahit paano ay maibsan ang kondisyon niya. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad papunta sa herb garden. Habang naka-activate ang blind mode, nakikita ko ang daloy ng spiritual energy kahit nakapikit ang mga mata ko. Bawat herb ay may sariling kakaibang kulay na kumikislap sa spiritual vision ko. Maingat akong pumili ng ilang may malakas na yang energy at nagdagdag pa ng 2 para balanse ang timpla. Napansin ako ni Yara na nakayuko sa tabi ng herb garden kaya lumapit siya. My Lord, kailangan niyo po ba ng tulong? Umiling ako at sinabing gumagawa lang ako ng wellness tea blend. Wala na siyang ibang tinanong at tahimik lang na tumayo sa tabi ko. Kinuha ko ang mga napiling herbs, maingat na hinugasan, saka inilagay sa medicine pot. Nagdagdag ako ng spirit spring water at hinayaang kumulo iyon sa mahinang apoy. Habang naka-on ang blind mode, nakikita ko ang properties ng gamot na nagsasanib sa mismong oras na iyon, mga agos ng makukulay na enerhiya na naghahabi at umiikot sa loob ng palayo. Unti-unting nagko-condense bilang isang mainit na amber-orange na liwanag. Habang patuloy ang pagkulo ng gamot, hindi ko na malayang napapabulong ako. Paano nagkaroon ng ganito karaming nakatagong injury ang isang taong ganito pa kabata? Mas malala pa kaysa sa akin, halatang hindi niya inaalagaan ang sarili niya. Kasasabi ko pa lang yon nang makarinig ako ng mahinang tunog mula sa courtyard gate. Nakatayo roon si Empress Medusa, kaswal ang suot ngayon at imposibleng mabasa ang ekspresyon niya. Malinaw na narinig niya ang bawat salita. Mabilis akong tumayo at yumuko, medyo nabigla. Your Majesty, ano po ang nagdala sa inyo rito? Mamayang gabi pa naman ang banquet. Dahan-dahan siyang naglakad papasok ng courtyard, at napadako ang mga mata niya sa palayo.
Ano ang niluluto mo? Kaswal niyang tanong. Isang wellness tea, tapat kong sagot. Sumandok ako ng kaunting laman gamit ang maliit na kutsara para tingnan ang init nito, pero natural niyang iniabot ang kamay at kinuha ang kutsara. Ako na ang titikim. Dinala niya iyon sa labi at marahang tinikman, habang ang malamig at kalmadong mga mata niya ay bahagyang lumaki. Ang formula na ito. Umiti ako at nagsimulang magpaliwanag. Mga warming herbs lang naman, mabuti para sa katawan kapag regular na iniinom. Ibinaba niya ang kutsara. May ilang segundong katahimikan, pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Alam mo, hindi ba? Nagkunwari akong walang alam. Ang alin? Diretso siyang nakatitig sa mga mata ko, kahit alam niyang hindi naman ako nakakakita. Na ako si Medusa. Na may dala akong mga lumang sugat. Na matagal na kitang niloloko. Kinamot ko ang likod ng ulo ko habang pinananatiling kaswal ang boses ko. Ang alam ko lang, hindi maganda ang kondisyon ng asawa ko. Kailangan niya ng taong mag-aalaga sa kanya, taong aasikasuhin siya ng maayos. Lahat ng iba, pangalawa na lang. Tuluyang natigilan ang Empress. Lahat ng maingat niyang inihandang salita ay tila naipit sa lalamunan niya. Ipinasok ko ang kamay ko sa robe ko at naglabas ng maliit na paper packet. Sa loob nito ay may ilang amber-colored candy drops. Ginawa ko ito habang kumukulo ang gamot. Mga throat lozenges. Sabihin mo sa akin kung sapat ang tamis. Kumuha ako ng isa at natural na iniabot sa mga labi niya. Kusa niyang binuka ang bibig at tinanggap iyon. Natunaw ang tamis sa dila niya kasabay ng banayad at malinis na herbal aftertaste. Kita mula sa malayo ang pamumula na umakyat sa mga pisngi niya. Agad nawala ang seryosong atmosphere. Napangiti ako. Masarap. Naglabas siya ng mahinang tunog bilang sagot habang nasa bibig pa ang candy. Ang mga matang palaging puno ng imperial na otoridad, ngayon bahagyang natataranta. Mukhang gusto pa niyang magsalita, kaya agad akong nagpasok ng isa pa. Kumain ka pa. Maganda iyan para sa lalamunan mo. Tuluyan siyang natahimik dahil sa pangalawang piraso. Ang nagawa na lang niya ay ibuga ang mga pisngi at titigan ako. Pero wala nang kahit katiting na imperial dignity sa tinging iyon. Mas mukha pa siyang maliit na nilalang na pinapakain gamit ang kamay. Tahimik nang nakatalikod sa amin si Yara sa kung anong punto, nanginginig ng bahagya ang mga balikat niya. Patuloy kong hinahalo ang gamot habang kaswal na nagsasalita. Isang mangkok bawat araw mula ngayon, dapat mas bumuti ka na sa loob ng 3 buwan. Nilunok niya ang candy. Napakahina ng boses niya. Bakit napakabuti mo sa akin? Sumagot ako na parang iyon ang pinaka-obvious na bagay sa mundo. Asawa kita, sino pa ba ang pagbubutihan ko kung hindi ikaw? Muli siyang natahimik, pero naririnig kong mas lumalalim ang paghinga niya. Sa blind mode, nakikita kong sobrang lakas ng tumitibok ang gintong orbi. Ang pink rabbit ay paikot-ikot na gumugulong sa loob ng liwanag, nakatayo ng tuwid ang mga tenga, halos hindi mapakali. Mahabang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Pagkatapos ng banquet mamayang gabi, may sasabihin ako sa'yo. Sige, nandito lang ako. Mabilis siyang tumalikod at umalis, medyo hindi napantay ang mga hakbang niya. Bumalik ako sa pag-aasikaso ng gamot, may ngiti sa labi ko. Nakakagulat, medyo mahiyain pala ang maliit na rabbit na iyon. Pagkatapos maluto ang gamot, maingat ko iyong sinala at ibinuho sa isang jade bottle. Inutusan ko si Yara na dalhin iyon sa chambers ng Empress, kasama ang bilin na inumin araw-araw. Tinanggap ni Yara ang bote habang hindi mabasa ang ekspresyon niya. Inlay Lord, kayo talaga ay. Hindi na niya tinapos, pero naintindihan ko na. Kinawayan ko lang siya at sinabing umalis na. Muling bumalik sa katahimikan ang courtyard. Umupo ako sa stone bench para magpahinga. Muling tumunog ang system. Key emotional event detected for player. Quest list updated. Please review at your earliest convenience. Wala akong gana pansinin iyon ngayon. Hindi naman mawawala ang mga quest. Sa halip, napunta ang isip ko sa kung ano ang balak sabihin ng Empress mamayang gabi. Sigurado bang aamin na siya tungkol sa lahat? Sa totoo lang, nahulaan ko na rin naman ang karamihan. Pero dahil hindi pa niya sinasabi ng direkta, masaya naman akong magpanggap na wala akong alam. Mas madali ang ganoon. Lumapit si Wang Kai at kusang sumiksik sa tabi ko. Kinamot ko ang likod ng mga tenga niya. Mas mabuti pang mag-behave ka mamaya. Huwag kang magnanakaw ng pagkain kapag walang nakatingin. Umungol siya bilang protesta. Napatawa ako at binato siya ng isang dakot ng dog show habang inaabangan ko na ang gabi, ang banquet at kung ano mang susunod pagkatapos noon. Ano man ang sabihin niya, tuloy lang ang buhay at mas gaganda pa mula rito.
Mahina akong humuni habang tumatayo mula sa bench. Nakabalik na si Yara mula sa utos ko at tahimik na nakatayo sa tabi ng gate. Tinapik ko ang tiyan ko. Pakiramdam ko, kailangan itong ipagdiwang. Bago ang banquet mamayang gabi, bumili muna tayo ng mga fresh ingredients. Yara, sumama ka sa akin. Patawag akong sumigaw papasok ng bahay. Wenkai, ikaw rin. Parang rocket siyang sumugod palabas ng kennel, umiikot ang buntot na parang propeller. Mahina namang sumagot si Yara. Yes, my lord. At ganoon na lang, isang lalaki, isang aso, at isang sword immortal ang lumabas ng pinto. Buhay na buhay ang mga kalye ng kapital sa hapon, mga vendor na sumisigaw ng paninda, mga batang nagtatawanan, nagsasama-sama ang lahat sa isang mainit at masiglang ingay. Dahan-dahan akong naglalakad gamit ang cane ko, nasa pambihirang magandang mood. Habang naka-activate ang blind mode, nararamdaman ko ang spiritual energy na dumadaloy sa paligid ng bawat tao, bawat isa may kanya-kanyang kulay ng aura. Mapusyaw na puti para sa ordinaryong tao, bahagyang teal para sa low-rank cultivators. Paminsan-minsan may mas maliwanag na kumpol na dumadaan, isang government official. Patuloy kaming naglalakad nang may isang buntong hiningang puno ng inis ang umabot mula sa unahan. Pamilyar ang boses na iyon. Parang si Chancellor Zeng. Itinoon ko ang senses ko sa direksyong iyon at siguradong naramdaman ko ang aura na pag-aari niya. Makapal ang official energy nito, umiikot ng matindi sa paligid ng isang stone table. Sa tapat naman nito ay isang masiglang pagsabog ng kulay kahel, isang bata. Mahinang bumulong si Yara sa tabi ko. Nakikipag-chess ang Chancellor sa isang batang lansangan. 3 beses na siyang natatalo. Muntik na akong mabulunan habang pinipigilan ang tawa. Ang taong nagpapatakbo ng isang imperyo, hindi matalo ang isang bata sa chess. Habang papalapit kami, narinig ko ang boses ni Chancellor Zeng, matigas ang ulo at halatang nasasaktan ang pride. Isa pang round. Ayaw tanggapin ng matandang ito. Mabilis namang sumagot ang malinaw na boses ng bata. Usapan ay usapan, grandpa. Kapag natalo ka, may utang kang Candid Hawthorne score sa akin. Hindi ko napigilang magsalita. Mahirap ba ang araw mo sa chessboard, old pal? Mabilis na lumingon si Chancellor Zeng, nakita ako, at dumaan sa mukha niya ang kung ano-anong emosyon. Gusto niyang magmukhang dignified. Katatapos lang din niyang matalo ng bata ng 3 beses. Sa wakas ay nakapagsalita rin siya. Gusto mo bang subukan, kaibigan? Nasa labas naman ako para mag-relax kaya ngumiti ako at pumayag. Umupo ako sa stone bench at ipinikit ang mga mata ko, ina-activate ang blind mode. Lumitaw ang chessboard sa spiritual vision ko ng napakalinaw, bawat piyesa bahagyang kumikislap. Nababasa ko ang buong daloy ng laro, bawat pagbabago ng momentum. Lahat. Mayabang na nagsalita ang bata. Ikaw naman, blind uncle. Umiti ako, kinapa ang isang piyesa, saka inilagay. Sa mismong sandaling tumama iyon sa board, natahimik ang bata. Hindi napigilan ni Chancellor Zeng ang sarili niya. Napakagaling. Mula roon, bawat galaw ko ay mukhang kaswal lang, pero laging eksaktong tumatama kung saan pinakamahalaga. Lalo nang nataranta ang bata, namumula na ang maliit nitong mukha. Pagkatapos ay inilagay ko ang huling piyesa, at biglang umiyak ang bata. Bully si blind uncle. Habang humihikbi, naalala niya ang pusta. Gusto ko pa rin ang square ko. Si Chancellor Zeng, na nasa pinakamagandang mood niya buong araw, agad naglabas ng barya ng walang pag-aalinlangan. Bay kayong dalawa. Agad dumigil sa pag-iyak ang bata, dinampot ang 2 square at tumakbong tumatawa. Humarap sa akin ang Chancellor, puno ng totoong paghanga ang boses niya. Kaibigan, pambihira iyon. Kinaway ko lang iyon ng may pagpapakumbaba. Swerte lang. Sa totoo lang, habang nasa blind mode, walang pinagkaiba iyon sa paglalaro ng may perpektong paningin. Habang nag-uusap pa kami, may isang official na naka-plain clothes ang mabilis na lumapit. Lumapit siya at may ibinulong kay Chancellor Zeng. Agad nagbago ang ekspresyon ng Chancellor. Humarap siya sa akin at yumuko. Patawarin mo ako, kaibigan, may urgent na bagay, itutuloy natin ito sa susunod. Mabilis siyang umalis. Sa mismong sandaling tumalikod siya, ipinikit ko ang mga mata ko at nasilayan ang note na iniabot ng official. May kakaibang spiritual energy na nagra-radiate mula rito, may bahagyang bakas ng dugo at matalim na aura ng bakal, isang military dispatch mula sa northern border, pero hindi ko muna problema iyon ngayon. Nagpatuloy kami ni Yara at Wangkai papunta sa market. Sumabay sa lakad ko si Yara at mahina siyang nagsalita. Mukhang nasa magandang mood kayo ngayon, Yivay Lord. Umiti ako. Maganda ang panahon. Kapag maganda ang panahon, gumaganda rin ang mood ko.
Tumahimik siya sandali bago naglabas ng maliit na notebook mula sa manggas niya at nagsimulang may isulat gamit ang charcoal pencil. Nagtanong ako ng may curiosity kung ano ang sinusulat niya. Si Yara, na bihirang mataranta, ay mabilis na isinara ang notebook. Wala, mga daily notes lang. Sa blind mode, nakita ko ang cover ng notebook na iyon. Emperor Consort Observation Journal, nakasulat sa elegante at pinong sulat. Ang latest entry ay ganito. Ngayong araw, umiti ang Emperor Consort na parang pusang nakalamon ng cream, malinaw na napakaganda ng mood niya. Pinanatili kong diretso ang mukha ko, kunwaring walang napapansin. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nakarating sa suki kong market stall. Matagal ko nang kakilala ang vendor. Nagkwentuhan pa kami kamakailan tungkol sa sitwasyon sa northern border. Masigla niya akong kinawayan. Bumalik ka na naman. May bago akong fresh spirit vegetables ngayong araw. Pumili ako ng ilang seasonal vegetables at kumuha rin ng buhay na isda para mamayang gabi. Habang nagbabayad ako, lumapit ang vendor at pinababa ang boses niya. May nabalitaan ba kayo, sir? Sabi-sabi nagiging magulo raw sa border. Huminto ako sandali bago kalmadong sumagot. Mga usaping korte. Ano bang alam ng mga ordinaryong tao tulad natin? Napatawa na lang ang vendor. May punto ka. Tapos na ang pamimili kaya nagsimula na kaming bumalik. Habang dumadaan kami sa isang tea house, narinig ko mula sa loob ang malakas na boses ng storyteller. Ikinukwento kung paano nagdala ng kapayapaan ang Empress sa buong lupain matapos ang coronation niya. Huminto ako sandali para makinig. Mahinang tanong ni Yara. Gusto niyo bang pumasok? Umiling ako. Kailangan na nating bumalik at maghanda. Paglingon ko para umalis, may grupo ng mga taong nakasuot ng traveling clothes ang lumabas mula sa tea house habang nag-uusap ng mahina. Ang mga narinig ko ang dahilan kaya bumagal ang lakad ko. Gumagalaw ang mga tropa sa northern border. May paparating. Ang birthday banquet ng Empress. Lahat ng faction sa kaharian nasa iisang lugar. Perpektong pagkakataon para umatake. Ang mga taong ito ay may matalim at mapanganib na energy. Malinaw na hindi sila ordinaryong travelers. Napansin na rin agad sila ni Yara, unti-unting dumudulas ang kamay niya papunta sa Sword Hilt. Bahagya akong umiling. Hindi pa. Hindi ito ang tamang oras para alertuhin sila. Naglaho ang grupo sa kanto, minemorya ko ang spiritual signatures nila at gumawa ng mental note na maging alerto sa anumang kahalintulad sa banquet mamayang gabi. Pagbalik sa courtyard, agad akong nagsimulang maghanda ng mga ingredients. Tumulong si Yara sa paghahanda. Si Wang Kai naman ay dumiretso sa pintuan ng kusina, nakalawit ang laway. Habang naghihiwa ako ng gulay, kaswal akong nagtanong. Yara, sa tingin mo ba magiging maayos ang lahat mamayang gabi? Sumagot agad si Yara ng walang pag-aalinlangan. Habang nandito kayo, Divine Lord, tama. Napakalaki naman ng confidence mo sa akin. Dahil lagi kayong nakakahanap ng paraan. Dahil doon, medyo namula pa ako. Mabilis kong binago ang usapan. Paalalahanan mo ako mamaya. Kailangang tumama sa tamang oras ang effects para kay Her Majesty. Tahimik lang iyong itinake note ni Yara. Habang halos tapos na ang paghahanda ng ingredients, biglang nagmamadaling bumalik si V. Galing siya sa huling pag-check ng banquet venue. Bigla siyang pumasok sa pinto. Perpekto na ang lahat. Ginagawa na ng mga workers ang final adjustments habang nagsasalita tayo. Tumango ako at sinabing magaling ang ginawa niya. Lumapit si V sa prep counter, lumiwanag ang mga mata niya nang makita ang mga ingredients. Kailangan niyo ba ng tulong? Saglit akong nag-isip at inatasan ko siya sa plating duty. Maganda naman talaga ang sense of style niya. Kaming tatlo, kasama ang isang aso, ay nagtrabaho sa kusina hanggang dapit hapon. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa horizon, handa na ang lahat. Nagpalit ako ng bago kong formal robe. Kahit hindi ako nakakakita, sinabi ni Yara na bagay daw iyon sa akin. Naligo na rin si Wang Kai. Makintab ang balahibo niya. Nagpalit na rin si V ng pale lavender dress. Hindi na kasing striking ng dati, mas refined ang dating. Nanatili si Yara sa simpleng puting damit niya, espada sa likod gaya ng dati. Papalabas na sana kami nang may marahang katok sa gate. Binuksan iyon ni Yara at agad yumuko sa gulat. Your Majesty. Nakatayo si Empress Medusa sa pinto, kaswal ang suot at walang kasamang attendants. Nararamdaman kong bahagyang lumambot ang spiritual energy niya. Gumagana ang gamot. Napadaan lang ako. Sasamahan ko kayo sa paglalakad. Wala naman akong tutol doon. At ganoon, 4 na tao at isang aso ang sabay-sabay na naglakad papunta sa Chase Palace.
Habang nasa daan, naglalakad ang Empress sa tabi ko at paminsan-minsan ay mahina akong binibigyan ng babala. May step dito. Sa totoo lang, kitang-kita ko naman iyon sa blind mode, pero hinayaan ko siyang gabayan ako. Masarap din pala sa pakiramdam ang inaalagaan. Habang papalapit kami sa SAS Palace, biglang nagsalita ang Empress. Pagkatapos ng banquet mamayang gabi, hihintayin kita sa Imperial Garden. Tumango ako. Saglit siyang huminto bago muling nagsalita. May mga bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Umiti ako. Nagkataon, ganoon din ako. Parang mas gumaan ng kaunti ang paghinga niya matapos kong sabihin iyon at bahagyang gumaan din ang mga hakbang niya. Nasa likod namin sina Yara at V. Nagkatinginan silang dalawa. Pareho nilang nakita ang parehong ngiti sa isa't isa. Si Wang Kai ay tumatakbo sa unahan namin, paminsan-minsang lumilingon para siguraduhing sumusunod kami. Pinahaba ng papalubog na araw ang mga anino namin sa daan, parang isang mainit at ordinaryong painting ng pang-araw-araw na buhay. Pero alam ko kung ano ang gumagalaw sa ilalim ng katahimikan. Ano man ang mangyari ngayong gabi, kailangang maging perpekto ang banquet na ito. Birthday gift ko ito para sa kanya. Nakatayo ako sa side hall ng SS Palace, inaayos ang robe ko. Mahinang nagsalita si Yara sa tabi ko. Halos oras na, my lord. Tumango ako. Huminga ako ng mabagal at steady. Handa na. Biglang sumigaw ang system sa isip ko, mabilis at urgent. Final quest unlocked. Save the Empress and reveal the quest background. Large-scale enemy force detected. Rebel leader Zane is leading a force of 100,000 troops, already outside the city walls. Quest objective. Protect the Empress. Declare your feelings publicly upon victory. Reward. Permanent open eye access. Blind mode. Freely. Taglibo. Napakurap ako. Una kong naisip, counted ba talaga itong pagliligtas sa kanya? Come on, system, kaya niya ito mag-isa. Bakit mo pa ako dinadamay? Kasasabi ko pa lang nang umalingaw ang mapurol na tunog ng war horn mula sa labas ng palasyo. Kasunod noon ang sigaw ng isang guard na halatang nagpapanik. Enemy attack. Narito na ang rebel sa pader. Biglang nagkagulo ang buong hall. Nagsitakbuhan ang mga bisita sa iba't ibang direksyon. Tumayo si Empress Medusa mula sa trono niya. Yelong-yelo ang mukha niya. Ang boses niya ay lumusot sa lahat ng kaguluhan. Imperial Guard Commander, nasaan ka? Humakbang pasulong si General Isu. Narito ako, Your Majesty, poprotektahan ko kayo at haharapin ang kalaban. Pinagkuyom niya ang mga kamao at agad nagmart sa palabas. Nakatayo lang ako roon na may helpless na ekspresyon sa mukha. Talagang may talento si Zane sa timing. Sa lahat ng oras, nasira pa ang isang perpektong birthday banquet. Muling tumunog ang system. Player has entered combat scenario. Battlefield Analysis Mode temporarily unlocked. Blind mode can now switch to Battlefield Analysis Mode. Ipinikit ko ang mga mata ko at inactivate iyon. Bumuka sa harapan ko ang spiritual energy ng buong lungsod. Sa labas ng city walls, may napakasiksik na masa ng kulay dugong red na spiritual energy na nagtitipon, ang condensed killing intent ng rebel army. At sa kailaliman ng pulang enerhiyang iyon, may isang aura na agad namukod-tangi, itim na parang tinta at nag-uumapaw sa matinding galit. Si Zane iyon. Iminulat ko ang mga mata ko at humarap kay Yara. Yara, manatili ka sa tabi ng Empress. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalala. At kayo, my lord. Pupuntahan ko lang ang isang matandang kaibigan. Naglakad ako palabas habang hawak ang cane ko. Biglang sumiksik si V sa gitna ng nagkakagulong mga tao para maabutan ako, halatang urgent. Hayaan niyo akong sumama. Manatili ka sa loob, tumulong kang panatilihin ang kaayusan. Napakagat siya sa labi pero sumunod pa rin. Narating namin ang plaza sa labas ng palasyo. Mula sa direksyon ng city walls, umaalingaw ang mga sigaw ng digmaan. Naipwesto na ni General Shu ang Imperial Guard sa battle formation, pero sobrang dami ng rebels kumpara sa kanila at may mga cultivators pang lumalaban kasama ng rebel army. Hindi maganda ang sitwasyon. Ipinikit ko ang mga mata ko at sinuri ang battlefield gamit ang blind mode. Halos agad kong nakita ang problema. Nakatago sa hanay ng rebel forces ang ilang makapangyarihang cultivators, sama-samang bumubuo ng kung anong uri ng disruption formation. Nayanig ang defenders, nalalabo ang isip nila at halos kalahati ang ibinaba ng combat strength nila. Sinabi ko kay V, nakikita mo ba iyong mga naka-gray robes?
Sinundan niya ang direksyon ng tinuturo ko at nakita ang 3 cultivators na nakapwesto sa likod ng rebel line. Gusto niyo bang ako na ang magtanggal sa kanila? Umiling ako. Ako na bahala rito. Hinugot ko ang copper bell mula sa sleeve ko at marahan iyong inalog. Umalingaw-ngaw ang malinaw at matinis nitong tunog, pinalakas ng spiritual energy hanggang umabot iyon sa bawat sulok ng battlefield. Diretso nitong tinamaan ang 3 cultivators na nagkakast. Napatingin silang lahat pataas, nagulat. Ipinikit ko ang mga mata ko, nilock ang posisyon nila, at gumawa ng isang napakasimpleng bagay. Itinaas ko ang kamay ko at pinitik ang mga daliri ko. Sa blind mode, nakita ko ang 3 hibla ng sword energy na bumulusok mula sa mga daliri ko at direktang tumama sa core nexus ng bawat isa sa kanila. Napasigaw sila bago bumagsak. Nawasak ang formation. Biglang tumaas ang moral ng defenders. Sinamantala agad iyon ni General Shu at naglunsad ng counterattack, pero sobrang dami pa rin ng rebel forces. Nagsisimula ng mabasag ang city walls sa iba't ibang bahagi. Pagkatapos ay lumitaw si Zane sa ibabaw ng battlements, tumatawa na parang tuluyang nabaliw. Medusa! Ngayong araw ang araw ng kamatayan mo. Hindi ko man lang napansin na nakarating na pala sa plaza ang Empress. Nakatayo siya sa tabi ko, kalmadong-kalmado. Si Dear Minister, may naiisip ka ba? Bago pa ako makasagot, sumingit ang system. Maaaring gamitin ng manlalaro ang blind mode upang i-channel ang espiritual na enerhiya ng lungsod at lumikha ng isang depensibong hadlang. Inirerekomendang gamitin ang spiritual nexus points mula sa birthday banquet layout. Biglang lumiwanag ang mga mata ko. Napakagandang ideya niyan. Agad kong ipinikit ang mga mata ko at itinulak ang blind mode sa buong kapasidad nito. Lahat ng spiritual nexus sa buong lungsod ay sabay-sabay na lumiwanag sa harapan ko. Bawat lantern formation na inihanda para sa banquet, ngayon naging perpektong pundasyon para sa isang barrier. Pinadaloy ko ang lahat ng enerhiyang iyon patungo sa city walls. Isang transparent na pader ng enerhiya ang biglang nagmaterialize sa labas ng lungsod. Tumama rito ang sunod-sunod na atake ng rebels at kumalat lang palabas ang impact ng walang epekto. Walang kahit ano ang nakalusot. Tuluyang nawalan ng katinuan si Zane. Kinagat niya ang sarili niyang dila at dumura ng isang bungkos ng dugo, gumagamit ng forbidden technique para piliting itaas ang cultivation niya. Biglang lumobo palabas ang itim niyang spiritual energy at nagsimulang mabiyak ang barrier dahil sa pressure. Napakunot ang noo ko. Hindi talaga nagpipigil ang lalaking ito. Habang nag-iisip pa ako ng counter, biglang tumakbo palayo si Wang Kai mula sa paanan ko. Sumugod siya sa gitna ng plaza at nagpakawala ng isang alulong. Hindi iyon alulong ng aso. May kung anong sinaunang otoridad at puwersa sa tunog na iyon. Napatingin ang lahat sa plaza habang nagsimulang magliwanag at lumaki ang katawan niya. Sa loob ng ilang sandali, naging isang gintong halimaw siya, kasing taas ng 3 palapag, may kambal na sungay sa ulo, kaliskis na parang baluti sa buong katawan, at ang 4 niyang paa ay balot ng naglalagablab na apoy. Ito ang tunay na anyo ng Heaven Scorching Kilan. Sumulyap siya sa akin at nagsalita gamit ang boses ng tao. Kid, ipasa mo sa akin ang barrier. Ikaw na ang bahala sa clone na iyon. Napakurap ako bago tumango. Deal. Itinaas ng Kilan ang ulo nito at nagpakawala ng haliging gintong liwanag diretsyo sa barrier. Pinapalakas iyon ng lampas sa kayang sirain ni Zan. Kasabay niyon, kumilos si Yara. Lumabas ang espada niya mula sa scabbard. Pumailan lang pataas ang sword intent niya. Naging isang bughaw na guhit siya ng liwanag na sumasagasa sa rebel army, mga kalabang bumabagsak sa likod niya na parang bagong aning trigo. Biglang lumitaw si Chancellor Zeng mula sa wala, hawak ang legion niya, at malakas na sumigaw. Zane, nakumpis ka na ng opisyal na ito ang buong grain stockpile mo. Ang mga pamilya ng lahat ng generals mo ay nasa kustodya na namin. Sumuko ka. Ngayon na. Mas masakit pa iyon kaysa kahit anong talim. Biglang nagkagulo ang rebel ranks. Nag-alinlangan ang mga sundalo. May ilan nang nagsimulang umatras. Nakita iyon ni Zan at tuluyan ng nabaliw. Sumigaw siya at tumalon mula sa battlements, dumiretso pabagsak patungo sa direksyon kung saan nakatayo ang Empress. Dahan-dahan akong huminga. Turn ko na. Ipinikit ko ang mga mata ko at muling inilabas ang blind mode. Bawat galaw ni Zan ay nakamap sa isip ko ng real time. May 13 spiritual circulation points ang katawan niya. Nagambala lang ang 3 sa mga iyon at tuluyan ng babagsak ang buong cultivation niya. Kaswal akong naglakad pasulong gamit ang tungkod ko, parang wala lang akong pinupuntahan at dumiretso mismo sa daraanan ni Zan.
Ibinagsak niya ang espada niya ng may mabangis na ngisi, ibinuhos ang bawat patak ng kapangyarihang meron siya. Umiwas ako sa gilid. Bahagyang tumapik ang tungkod ko, gaan lang na parang balahibo. Unang tama, ang spiritual point sa pulsuhan niya. Lumipad palayo ang espada mula sa hawak niya. Pangalawang tama, ang core nexus niya. Biglang nag-freeze ang bawat agos ng enerhiya sa katawan niya. Pangatlong tama, ang punto sa pagitan ng mga kilay niya. Tuluyang naniga si Zane. Napuno ng matinding disbelief ang mga mata niya. Paano? Binawi ko ang tungkod ko. Hindi ka marunong maglaro ng chess. Hindi ka marunong lumaban. At bilang tao, isa kang kumpletong sakuna. Binuka niya ang bibig niya, tapos bumagsak. Pagkabagsak ng commander nila, agad gumuho ang buong rebel army. Sinamantala ng Imperial Guard ang pagkakataon at mabilis na nakontrol ang buong sitwasyon. Wala pang kalahating oras ang itinagal ang buong labanan. Pinakawalan ko ang blind mode at iminulat ang mga mata ko. Kadiliman pa rin syempre, pero malinaw na malinaw ang malalakas na sigawan ng tagumpay sa paligid ko. Lumapit si General Xu at malakas akong tinapik sa balikat. Ayan ang tao ko. Napaatras ako ng bahagya. Dahan-dahan. Hanggang dyan lang kayang tiisin ng mga buto kong ito. Lumapit sa akin ang Empress. Salamat, mahina niyang sabi. Medyo na-embarrassed ako at kinamot ang likod ng ulo ko. Huwag mo akong pasalamatan. Wala iyon. Sakto namang tumunog ulit ang sistema. Nalutas na ang krisis ng Empress. Kumpleto na ng 80% ang quest. Mahigpit na nire-rekomenda sa player na kumpletuhin agad ang pampublikong deklarasyon. Kumibot ang mata ko. Hindi talaga tumitigil ang sistemang ito. Pero tama naman ito. Nakatutok na sa amin ang bawat peres ng mata sa plaza. Huminga ako ng malalim at humarap sa direksyong alam kong kinatatayuan ng Empress. Hindi ko siya nakikita, pero ramdam ko ng eksakto kung nasaan siya. Your Majesty, may gusto pong sabihin ang opisyal na ito. Naglinis ako ng lalamunan, totoong kinakabahan. Biglang tumahimik ng tuluyan ang buong plaza. Lahat ng tao ay napatingin sa amin. Mahinang sumagot si Empress Medusa. Sabihin mo, mahal kong ministro. Halos sumisigaw na ang sistema sa isip ko, sabihin mo na, sabihin mo na. Huminga pa ako ng isa pang beses. Kalmado ang boses ko, hindi malakas, pero malinaw. Your Majesty, posible bang kunin ng opisyal na ito ang isang side role bilang Emperor Consort? Sabay-sabay humigop ng hangin ang buong crowd. Mabilis akong nagdagdag. Pangunahing dahilan, gusto kitang paglutuan, legalmente, habang buhay. Habang sinasabi ko iyon, saka ko lang napagtanto kung gaano iyon kapaka-absurdo pakinggan. Pero iyon talaga ang ibig kong sabihin. Nanatiling tahimik ang Empress, sapat na tagal para mapaisip ako kung baka nagalit ko siya. Pagkatapos ay narinig ko ang boses niya, mainit, may halong ngiti, mabigat sa emosyong parang may kasamang luha. Pinagbibigyan ko. 2 salita. Pero ang bigat ay parang bundok. Napahinto ang buong plaza, saka sumabog sa ingay. Si General Xu ang unang nagsalita. Binabati kita, Your Majesty. Binabati kita, Emperor Consort. Hinaplos ni Chancellor Zhang ang balbas niya habang nakangiting kontento. 2 masayang pangyayari sa iisang gabi. Mahinang nagsalita si Yara sa tabi ko. Binabati kita, Jedi Lord. Masayang pumalakpak si V. Nakabalik na si Wang Kai sa maliit niyang anyo. Pabulong siyang nagsalita sa tabi ko, sapat lang para marinig ko. Sa wakas, Jedi Lord, ako pa ang kinakabahan para sa iyo. Sakto namang tumunog ang sistema. Binabati kita, player, sa pagkumpleto ng pampublikong deklarasyon. Nakumpleto na ang lahat ng final quest. Ipinapamahagi na ang rewards. Achievement unlocked. Silent Ascension. Reward. Permanent skill. Eyes open blind mode. Malayang magtoggle sa pagitan ng bukas at saradong mga mata. Kapag bukas ang mga mata, buong paningin sa totoong mundo. Ganap na mananatili ang spiritual vision. Kapag nakapikit, babalik ang lahat ng orihinal na function ng blind mode. Huminto ako sandali. Mukhang maganda nga iyon. Sinubukan ko agad at tahimik na sinabi ang salita. Open. Ang kadilimang bumalot sa akin sa loob ng 18 taon ay nabasag sa isang iglap. Biglang bumuhos ang liwanag. Nakikita ko ang Isgis Palace, napakalawak at matayog. Nakikita ko ang mga mukha sa paligid ko, lahat nakangiti. Nakikita ko ang Empress, bahagyang namumula ang phoenix eyes niya. Sa suot niyang gintong ceremonial dress, nakakahinga siyang pagmasdan. May isang luha pa ring nakadikit sa gilid ng mata niya.
Nakikita ko rin si Yara, malamig at composed gaya ng dati, pero may bahagyang ngiti. Si V naman ay excited na nakikipag-usap sa kung sino mang pinakamalapit. Nagpapalitan ng pagbati sina Chancellor Zhang at General Xu. Nakaupo si Wang Kai sa lupa, mabilis na umiikot ang buntot niya parang bentilador. Bawat tao ay nagliliwanag sa sarili nilang spiritual aura. Nagsasapawan ang totoong mundo at ang spiritual vision ko sa paraang medyo nagpapahilo sa akin. Nakita ng Empress na nakabukas na ang mga mata ko at napatakik siya sa bibig niya. Ang mga mata mo. Ngumiti ako at umiling. Nakakakita na ako pero baka ipikit ko pa rin minsan. Parang naintindihan niya agad. Lalong luminaw ang ngiti sa mukha niya. Kahit ano paman, mabuti pa rin iyon. Dahan-dahan akong lumingon sa paligid, pinagmamasdan ang bawat mukha at inuukit ang lahat sa alaala ko. Pagkatapos ay ipinikit ko ulit ang mga mata ko. Muling nilamon ng dilim ang mundo, pamilyar, malinaw. Mas komportable talaga ang pagiging bulag. Nakakahilo kapag sobrang daming liwanag ng sabay-sabay. Mahina akong nagbulong. Napatawa ng marahan ang Empress. Ikaw bahala. Lumapit si General Xu sa akin, gaya ng dati, sobrang lakas ng boses. Ngayong gabi, iinom tayo hanggang hindi na makatayo. Victory banquet at engagement celebration sa iisang gabi. Si Chancellor Zheng, minsan lang mangyari, sumang-ayon din. Tunay nga, karapat-dapat sa isang toast ang gabing ito. At kaya nagsimula ang isang biglaan pero napakagarbong selebrasyon. Nagkukumahog ang mga workers na ayusin muli ang venue. Ang mga nasawing sundalo ay binigyan ng karangalan at inalagaan. Ang mga bihag na rebelde ay isa-isang dinala sa mga selda. Tinanggalan ng cultivation si Zen at ikinulong ng hiwalay habang hinihintay ang paglilitis. Sa banquet, nakaupo ako sa tabi ng Empress. Nakapikit gaya ng dati. Pero ramdam ko ang lahat. Isa-isang lumalapit ang mga opisyal para magbigay ng toast. Saang ipinambabalik ko sa lahat. Tahimik na sumingit si V sa tabi ko at pabulong na nagtanong. Nakakakita ka na talaga ngayon? Tumango ako, saka umiling. Tama, pero ayoko lang. Napaisip siya sandali tapos biglang lumiwanag ang mukha niya. So hindi ko na kailangang magpanggap bilang proper lady. Napatawa ako. So umaarte ka lang pala buong panahong ito. Lumapit si Yara, dala ang tasa niya. Enry Lord, isang toast. Tinanggap ko iyon at inubo sa isang lago. Nag-atubili siya sandali saka nagsalita ulit. Gusto mo bang basahin ang journal? Agad akong nag-wave ng mga kamay ko. Itago mo na. Sa iyo iyon. Kitang-kitang lumuwag ang ekspresyon niya. Dahan-dahang lumapit si Wang Kai. Binunggo niya ng ulo ang kamay ko. Kinamot ko ang ulo niya. Ba't hindi ka nalang bumalik sa dating anyo? Nagreklamo siya. Kapag bumalik ako, masyadong kapansin-pansin. Mas madali ang maging aso. At saka, yung dog chow mo, grabe, sobrang sarap talaga. Napatawa ako at binigyan siya ng isang dakot ng espesyal kong blend. Bahagyang inilapit ng Empress ang ulo niya sa akin. Salamat sa lahat ng ginawa mo ngayong araw. Umiling ako. Ako ang dapat magpasalamat dahil pinapayagan mo akong makikain sa iyo habang buhay. Napatawa siya. Kung ganoon, sa iyo na ang Imperial Kitchen. Tinapik ko ang dibdib ko. Iwan mo sa akin. Umabot ng malalim sa gabi ang banquet bago tuluyang nagsuwian ang mga bisita. Kailangan bumalik ng Empress para asikasuhin ang mga nangyari pagkatapos ng labanan. Bago siya umalis, mahina niyang sinabi. Yung meeting natin sa Imperial Garden. Sa ibang araw na lang natin gawin. Sumang-ayon ako. Lagpas hating gabi na nang makabalik ako sa courtyard. Tinulungan ako ni Yara makapasok sa loob, pagkatapos ay tahimik siyang umatras. Mag-isa akong umupo sa stone bench at sinubukang muling buksan ang mga mata ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tahimik at maganda ang courtyard. Bahagyang kumikislap sa dilim ang mga spirit herb. Nakikita ko na ang mundong dati ay nararamdaman ko lang, totoo at malinaw. Pero sobra nga talaga ang liwanag. Muli kong ipinikit ang mga mata ko. Bumalik ang pamilyar na dilim, mas malalim at mas malinaw kaysa dati. Nagsalita ang sistema. Nasiyahan ba ang player sa final reward? Agad akong nagtanong pabalik. Alam mo ba mula pa noon na dito rin hahantong ang lahat? Sandaling katahimikan. Umiiral lamang ang sistemang ito upang tulungan ang player na mahanap ang landas na pinakaangkop para sa kanya. Natagpuan na ang landas. Papunta na ngayon ang system sa dormant mode, tawagin mo lang ito anumang oras na kailanganin. Tumango ako at nagpasalamat. Hindi ko alam kung naiintindihan ito, pero totoo ang pasasalamat ko. Kinabukasan, parang bumalik sa normal ang buhay, pero wala nang tunay na pareho.
Araw-araw, pumupunta ako sa Imperial Kitchen para gumawa ng mga bagong recipe. Habang nire-review ng Empress ang mga memoryal niya, nakaupo ako sa tabi niya. Minsan ginagamit ko ang blind mode para tingnan ang maliit niyang spiritual rabbit. Malusog at masigla na iyon ngayon, matagal nang nawala ang lahat ng dark threads. Nagpapatuloy si Yara bilang bodyguard at personal attendant ko. Pero ngayon, alam na ng buong kapital kung sino ang kasama niya, wala nang naglalakas loob na maliitin siya. Opisyal nang inilipat si V sa Ministry of Rights, at siya na ang namamahala sa pagpaplano ng wedding ceremony namin. Nag-enjoy siya sa role na iyon at gustong-gusto ang bawat minuto nito. Madalas dumalaw sina Chancellor Zhang at General Xu, ang isa para mag-chess, ang isa naman para uminom. Palagi akong nakaupo roon ng nakapikit, pero wala namang pakialam ang dalawa. Si Wang Kai ay si Wang Kai pa rin, kain, tulog, ulit. Minsan inaasar siya ni General Xu at ipinapakita niya ang mga pangil niya sa inis, pero hindi na siya bumabalik sa tunay niyang anyo. Sabi niya, mas mabilis daw kapag aso. Pagkaraan ng isang buwan, naglabas ang Empress ng isang formal na decree. Pinangalanan ako bilang heaven-leveling Emperor Consort para mamuno sa tabi niya. Habang binabasa ng malakas ang decree, abala ako sa pagpapakulo ng sabaw. Naabutan ako ng eunuch na ipinadala para magdala nito habang tinitikman ko kung tama ang alat. Tinanggap ko ang decree at agad bumalik sa paghahalo. Napatingin ang eunuch ng tuluyang hindi makapaniwala. Nakatakda ang kasal makalipas ang 3 buwan. Halos hindi sumasayad sa lupa si V sa sobrang excitement. Nahila rin si Yara para tumulong sa paghahanda. Sa kung anong paraan, ako pa ang naging pinaka-hindi busy sa lahat. Ang mga araw ko ay umiikot sa pagluluto at paglalakad kasama si Wang Kai. Paminsan-minsan, sumusulpot ako sa court, ina-activate ang blind mode para makita kung aling mga opisyal ang may ginagawang kalokohan, pagkatapos kaswal ko silang kino-call out. Ang mga guilty agad pinagpapawisan ng malamig. Tahimik na lumipas ang panahon ng ganito hanggang isang araw tinanong ako ng Empress sa Imperial Study. Ayaw mo bang malaman kung ano ang gusto kong sabihin noong gabing iyon? Nagbabalat ako ng orange para sa kanya. Sasabihin mo iyon kapag handa ka na. Tahimik siya sandali pagkatapos ay nagsimulang magsalita ng mahina. Matagal ko nang alam na hindi ka talaga bulag. Hindi ko lang alam kung ano mismo ang nakikita mo. At alam ko rin ang tungkol sa system dahil meron din ako. Ang tawag sa akin ay Empress Cultivation System. Ang task nito, paano maging isang mabuting ruler? Biglang tumigil ang mga kamay ko. So pareho pala tayo ng linya ng trabaho. Tumango siya pagkatapos ay umiling. Mas may puso ang sa iyo kaysa sa akin. Ang akin puro governance task lang ang binibigay at may penalty kapag pumalya ako. Umiti ako at iniabot sa kanya ang orange. Kung ganoon, tutulungan kitang kumpletuhin ang mga iyon mula ngayon. Tinanggap niya iyon at ngumiti. Deal. Lumipas pa ang ilang araw. Hinanap ako ni Yara at iniabot ang isang nakabind na booklet. Ilay Lord, ito na ang journal, maayos ko nang naipon lahat. Naisip ko lang na baka gusto mo na itong basahin. Tinanggap ko iyon. Ang unang pahina ay tungkol sa observations niya noong unang beses niya akong nakita na nagsasanay ng sword forms. Habang binabaliktad ko ang mga pahina, nakita ko ang sunod-sunod na entries. Kung paano ako magluto, paano ko ilakad si Wang Kai, paano ako makipag-usap sa mga tao. Sa pananaw niya, isa akong taong parang alam ang lahat at wala ring alam ng sabay, laging nakaupo roon ng nakapikit pero mas malinaw makakita kaysa kahit sino. Isinara ko ang booklet at ibinalik sa kanya. Maganda ang pagkakasulat pero wala nang susunod na entries. Tumango siya, namumula ang mukha. Pagkatapos, dumating na rin sa wakas ang balita tungkol sa kapatid ni V. Natagpuan namin siya, ang batang iyon mula noon. Buhay siya, inampo ng isang farming family at isa na ngayong matatag na binata. Napahagulgol si V sa mismong sandaling makita niya ito. Hindi siya kilala ng bata, pero pumayag itong tawagin siyang ate. Tinulungan ko silang makapag-settle dito sa kapital. Mula ng araw na iyon, ibinuhos ni V ang sarili niya sa trabaho ng doble ang dedikasyon. Isang hapon habang naglalaro kami ng chess, biglang nagsalita si Chancellor Zheng. Ang banta sa border ay nalutas na, at malaking bahagi noon ay dahil sa maaga mong babala, kaibigan ko. Naalala ko tuloy ang note na may bahid ng dugo noong araw na iyon sa kalsada. Matagal na pala siyang naghahanda at iyon ang nagpabago sa takbo ng lahat. Hiwalay akong nilapitan ni General Xu at sinabi sa akin na tuluyan nang nawala ng bait si Zan sa loob ng kulungan. Paulit-ulit lang niyang binubulong. Impossible, impossible. Napailing na lang ako. Dapat mas maaga mo naisip yan. Sa araw ng kasal, nagdiwang ang buong lungsod.
Isinuot ko ang ceremonial robes ng Emperor Consort. Suot naman ng Empress ang phoenix crown niya at ang bridal dress. Magkatabi kaming nakatayo habang tinatanggap ang pagyuko ng mga tao. Pabulong siyang nagtanong. Kinakabahan ka? Kaunti. Masigit pa nga kaysa sa iyo, actually. Pagkatapos ng seremonya, bumalik kami sa chambers. Inalis niya ang korona niya at mahina siyang nagsalita. Ang buong paglalakbay na ito, parang panaginip. Nakapikit ang mga mata ko, pero alam ko ang ekspresyon niya. Tapat akong sumagot. Hindi ito panaginip. Totoo ito at magpapatuloy pa. Ipinatong niya ang ulo niya sa balikat ko at nagpakawala ng mahinang tunog ng pagsang-ayon. Sa labas, mataas ang buong buwan habang nagliliyab ang mga bituin. Nagpatuloy ang buhay ng ganoon. Tuwing umaga, maaga akong nagigising at naghahanda ng almusal. Kapag umaalis ang Empress papuntang court, inilalakad ko si Wang Kai sa Imperial Garden. Minsan pinapanood ko si Yara habang nagsasanay ng sword forms at nagbibigay ako ng 1 o 2 pointers. Hindi naman ako gumagamit ng espada, pero nababasa ko ang openings niya. Patuloy na dumadalaw si V para mag-report tungkol sa wedding follow-up matters. Tapos na ang kasal syempre. Gusto lang talaga niyang magkaroon ng dahilan para bumisita. Regular pa rin dumadalaw sina Chancellor Zhang at General Xu. Laging natatalo ang isa sa chess, habang ang isa naman palaging sumusobra sa inom. Sa bawat pag-alis nila, lagi nilang sinisisi ang isa't isa. Kamakailan, nagkaroon si Wang Kai ng kakaibang hilig sa paghahabol ng mga paru-paro. Sa level ng kapangyarihan niya, kaya niyang makahuli ng isa sa isang simpleng swipe lang. Pero ipinipilit niyang magpagulong-gulong na parang ordinaryong aso. Sabi niya, ini-experience niya raw ang buhay. Minsan binubuksan ko ang mga mata ko para tingnan ang mundo, pagkatapos agad ko ring ipinipikit ulit. Maganda naman ang liwanag. Pero ang dilim ang pakiramdam kong tahanan. At sa blind mode, may nakikita akong mas totoo. Ang daloy ng spiritual energy. Ang init at lamig sa pagitan ng mga tao. Mga bagay na hindi kayang lubos na ipakita ng ordinaryong mga mata. Ganap nang gumaling ang Empress. Hindi na bumalik kahit minsan ang cold ailment niya. Kapag abala siya sa state affairs, nakaupo lang ako sa malapit at nagtitimpla ng tsaa. Paminsan-minsan nagbibigay ako ng suggestions. Kalahati niyon hindi pa ganap na pinag-isipan, pero lagi niya pa ring sineseryoso. Ganito kami nagiging kasama ng isa't isa. Sa isang ordinaryong araw kasunod ng isa pang ordinaryong araw, hanggang isang araw, nakaupo ako roon habang pinapakain si Wang Kai nang nakapikit ang mga mata ko. Nakasandal sa akin ang Empress habang inaasikaso ang mga dokumento niya, si Yara sa malayo ay nagsasanay ng espada. Sina Chancellor Jing at General Xu naman ay nagtatalo na naman sa pagkakataong ito tungkol sa kung unahin bang ayusin ang waterways o palakasin muna ang city walls. Pinakikinggan ko ang lahat ng iyon at pakiramdam ko ay ganap akong kumpleto. Ang buhay na ito, bukas man o nakapikit ang mga mata ko, noon pa man ay puno na ng liwanag.